Sa Lunes, paparating na sila paring Berting ha. Kaya ikaw, Georgina, ihanda mo sarili mo. Kailangan maging maayos ang pakikitungo mo sa kanila. Siya ang magsasalba sa palayan nating nakasanla. Kapag naging mag-asawa na kayo, tutulungan na nila tayong matubos sa mga palayan natin. Wala na tayong magiging problema. Tay naman, ilang beses ko nang sinabi sa inyo na ayaw ko pa nga mag-asawa eh. Hindi pa ako handa. Wala pa sa utak ko yan eh. Hindi pa ako nakukondisyon sa mga ganyang bagay. Bakit ba ayaw niyo kong intindihin? Hindi mo rin ba naiintindihan ang kalagayan ng pamilya natin? Kapag nawala ang mga palayan natin, mawawala rin ako sa posisyon bilang kapitan ng bagyong ito. Unti-unti tayo maghihirap at hindi magtatagal kakain na lang tayo ng tira-tirang pagkain. Yan ba gusto mo mangyari? Siyempre hindi. Pero wala na ba kayo naisip na ibang paraan? Bakit akong kailangan niyong isakripisyo? Wala bang halaga sa inyo ang salita ko? Hindi ko mahal yung sinasabi niyong si Brando eh. Kung may mas madali pang paraan, hindi naman kita kakailanganin eh. Isa pa, mabuting tao naman si Brando. Mabait at matalino pa. Hindi ka naman nalugi sa kanya. Nakapagtapos siya ng kolehiyo sa kursong medisina. Ikaw, hindi mo nga tinapos ang pag-aaral mo kasi tamad ka. Kaya wala kang karapatang humindi. Ginawa ko makakaya ko para makatulong ka rito sa amin. Pero sinira mo ang edukasyon mo. Kaya huwag kang mag-inarte dyan. Di lumabas din ang totoo na wala ka naman talagang pakialam sa mga anak mo. Gusto niya lang kaming gamitin bilang kasangkapan sa pagiging kapitan mo at pagpapayaman nyo. Hoy, bantay-bantayan mo nga yung mga salitang sinasabi mo ha. At baka hindi kita matansya. Ang kapal ng mukha mo para magsalita sa akin ng ganyan. Ano bang naiambag mo sa pamilyang ito, ha? Georgina, ang bibig mo. Igalang mo naman ang ama mo. Igalang? Bakit? Ginagalang niya ang karapatan ko bilang tao at bilang babae? Nay, sino may matinong pag-iisip na bigla-bigla na lang niya akong ikakasal sa isang lalaki na hindi ko naman kilala? Anong gusto niyong gawin ko? Tanggapin ko na lang ang kapalaran na kahit kailan hindi ko naman ginusto? Nay, hindi ako laruan na kahit na anong oras pwede niyong ibigay sa iba. Ano bang gusto mong gawin mo sa buhay mo? Magtinda ng asin habang buhay? Alam mo, kahihiyan na nga yung dinadala ng pagtitinda nyo ng asin niya ni Zoren Pero pinagbibigyan ko kayo kasi nakiusap kayo sa akin. Pero ano, habang buhay kayo maglalako ng asin? Ano balak mo sa buhay mo? Ganyan ka na lang? Kaya nga kita ipapakasal kay Brando para matuto ka sa buhay Hindi yung nakaasa ka na lang palagi sa maliit na bagay na gaya ng sa asin-asin na yan. Bakit yun naman dinamay ang pagtitinda ko ng asin? Hindi lang naman yun ang ginagawa ko Nakakalimutan nyo na po bang tumutulong din ako sa barangay? Sa tuwing may mga pamiting ka, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Sa tuwing kampanya ninyo, ako lahat. Lahat na kailangan kausapin ako. Sa pag-aasikaso ng mga bigas, ako at si Kuya Zoren. Hindi kami walang silbi rito. Ang problema kasi sa inyo, yung mga pagkakamali nyo sa buhay, gusto nyong mga anak nyo magbayad. Hindi naman aming kasalanan kung naloko kayo ng kung sino mang negosyante at nag-invest kayo ng malaking pera. Hindi ko kasalanan kung nanganganib ang kabuhayan natin ng dahil sa mga desisyon nyong basta-basta nyo nalang ginagawa. Palibhasa, masyado kayong nasisilaw sa pera, kaya pumayat kayo kagad. At ngayon, nagkaroon ng problema, ako na walang malay sa mga desisyon nyo ang magdurusa. Nakikita niyo ba kung gaano kayo naging makasarili sa parting to? Makasarili kayo... Ha? Ang kapal naman ng mukha mo! Tay, bakit kayo nananakit? Babae yan. Anak niyong babae sinasaktan niyo. Kulang pa nga yung sampal na yan para sa kawalan ng bodo ng babaeng yan Matapos kong palamunin sa pamamahay kong ito ganyan na isusukli niyo sa akin? Napakakapal ng buka para pagsalita ako ng ganyan? Tama naman kasi lahat ng sinabi ni Georgina Makasarili kayo. Kahit na kailan, hindi niyo naman inisip ang kapakanan namin Puro ka nalang politika at pagpaparabi ng pera. Tingin niyo magkakaganito kami sa'yo?
kung nakakaramdam kami ng tamang pagmamahal galing sa'yo? Galing sa inyo? Wala kami maramdaman kahit nakatiting eh. Hoy, isa ka pa. Kaya nagiging tarantado ang babaeng ito eh, dahil sa'yo eh. Kinukonsinti mo palagi, hindi ko siya kinukonsinti. Mas siya lang ang kinakampihan ko kasi dati pa, siya lang ang may tamang sinasabi kapag magkausap kayong dalawa. Lahat ng lumalabas sa bibig mo noon pa. Pera, politika, barangay, palayan, negosyo. Kung hindi nyo kami kayang mahalin bilang anak nyo, isa naman lang, huwag nyo na lang kami sinasaktan. Lahat ng ito ginagawa ko para din naman sa inyo eh. Para sa kinabukasan ninyo. Hindi. Hindi namin gusto ang kinabukasan na hinuhulman nyo para sa amin. Magulo ang kinabukasan na ginagawa nyo para sa amin. Gusto namin tahimik, mapayapa at walang bahid na kung anumang panlalamang sa kapwa. Tay, huwag na tayong maglokohan. Kahit na minsan, hindi nyo inisip ang kinabukasan namin. Iniisip nyo lang kung paano kami magkakaroon ng pakinabang sa inyo. Abat, tarantado ka rin pala o ano? Sasaktan nyo rin ako? Sige, gawin nyo. Kung yan ang makakapagpagaan ng kalooban nyo, gawin nyo. Diyan naman kayo magaling, di ba? Ang manakit ng tao. Tama na, Soren. Sige na. Kumain na lang tayo at saka na natin. Isa pa kayo na eh. Ikaw ang ina ng tahanan na ito. Pero hinahayaan mo lang na mangyari ito. Nakatingin ka lang. Nanunod ka lang kung paano kami imaltrato ng sarili mong asawa. Wala ka bang boses? Bilang ina? Bilang babae? Bilang isang tao na dapat alam na mali ang mga nakikita. Paano ka ba naging nanay kung ganito lang ang ginagawa nyo? Hinahayaan nyo lang na gumawa ng mali ang asawa nyo habang yung mga anak nyo naman unti-unti na niyang sinisira. Hay! Ang bibig pa! Hindi ako titigil sa kakasalita ng ganito. At hindi ako magsasawa na iparinig sa inyong lahat yung mga bagay na ayaw niyong marinig. Kung yun lang ang natitirang paraan para matauhan kayo, gagawin ko yun kahit hanggang sa dulo ng hininga ko. Ngayon, kayong dalawa, kung hindi nyo kaya maging magulang sa amin, wag na wag nyo kaming saktan. Itakwil nyo kami? Sige lang, gawin nyo. Tignan natin kung kaya nyo mabuhay ng walang anak na pinakikinabangan. At pwede ba? Wag na wag nyo nang sasaktan si Georgina. Kasi sa susunod na mangyari to, hindi na ako magdadalawang isip na lumaban sa inyo. Lalong-lalo na kayo, Tay. Abat, ano ang pinagmamalaki mo, ha? Ipinagmamalaki ko? Pinagmamalaki kong lumaki kami ng mabuti at maayos na tao. Kahit na hindi naman kami inaruga ng maayos ng mga magulang namin. Sira ulo ka talaga. Tara na, Georgina. Sa labas na lang tayo kumain. Hinawakan na ni Zoren ang kamay ng kababata niyang kapatid at saka nila nilisan ang bahay nila. Nanggagalaiti naman ang kanilang ama sa galit, habang ang kanilang ina naman ay natulalan na lamang sa pagkainan. Napapayak na lamang ang dalaga. Bumuntong hininga na lang din si Zoren. Noon pa man kasi, problema na talaga nila ang ugali ng kanilang ama. Hindi na nila ito mababago sa matandang lalaki. Kahit na anong pakiusap nila, hindi naman yon nakikinig sa kanila. Kaya naman, para makaiwas sa mas malaki pang pagtatalo, minabuti na lamang nilang tumungo sa kubo na malapit sa kanilang sakahan. Doon na lamang sila kumain. Sakto kasing wala rin trabaho ang mga tauhan ng kanilang ama. Ito na lang nabili ko sa palengke. Wala na akong inabutan dun eh. Tsaka anong oras na rin. Teka, sindihan ko lang tong gasera natin. Kuya, bakit ba ganun ang mga magulang natin? Kahit kailan ba, hindi nila tayo minahan? Georgina, ramdam ko na minahal naman nila tayo. Pero alam mo naman ang panahon. Binabago nito ang pananaw ng tao sa mga bagay-bagay. Kaya siguro ngayon, nagbago sila. Lalo na nung dumating sa buhay natin yung kasaganahan. Ang lalim mo naman masyado. Lalim? Ang babaw na nga niyan eh. O sige na, kumain ka na. Ayos lang ba talaga na dito tayo maghapunan? Ayos lang naman. Maganda nga ang view natin eh. Tingnan mo oh. Palayan, taniman. Tapos, bilog pa ang buwan ngayon. Kuya, ayaw ko may sa sinasabi ni tatay.
Hindi pa ako handa mag-asawa eh. Magjowa nga, hindi ko pa nga kaya, mag-asawa pa kaya. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman nahayaang mangyari ang gusto ng tatay natin eh. Huwag mo siya masyadong isipin. Mai-stress ka lang. Ang isipin natin ay yung misyon na kailangan nating gawin. Biglang nabalot ng pagiging seryoso ang kanilang usapan. Noong mga sandaling yon, parehong nagbago ang kanilang mood. Dahil naalala na naman nila ang mga palihim nilang ginagawa sa buhay. Walang kaalam-alam ang kanilang mga magulang at ang ilan nilang kakilala na bukod sa pagtitinda ng asin, ang magkapatid pala ay dekalibreng birador ng aswang sa ibang baryo. E ano na bang balita sa mga kasama natin pinadala sa baryo ng mga aswang? Yan, hindi ka kasi nakikibalita kaya wala kang kaalam-alam eh. Sabihin mo na lang kasi. Isa na lang nakabalik. Karamihan, namatay. Sabi ng isang tropa, kinain sila ng isang mabangis na aswang na hanggang ngayon, hindi pa rin malaman kung anong uri ng aswang yon. Pumunta kaya tayo mamaya. Gusto ko mabisita si Mang Yoyong eh. Oo, pero bukas, pupunta tayo. Pero bago yun, ayusin muna natin yung mga asin natin sa bodega. Baka mamaya ipisin ng utak ng tatay natin ipatapon yun. Ipatapon niya? Wala naman siyang ginawang maganda sa buhay ko eh. Ay, hayaan mo na. Magmula naman ngayon wala naman na tayong pakialam sa kanya. Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang kinakain. Pagkatapos, pinauna na muna ni Zorin ang kanyang kapatid sa bodega kung saan naroon ang mga asin. Habang wala pa naman siyang ginagawa, tumungo na lamang siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Si Mikoy, ang kaibigan niyang gustong-gustong maging apprentice niya. Mula kasi nang malaman ni Mikoy ang lihim niyang ginagawa, para na itong bata na umiidolo sa kanya. Uy! Idol! Parang antimang, huwag mo nga akong tinatawag na idol. Bakit? Idol naman talaga kita eh. Magaling ka kaya lumaban sa mga aswang. Uy, kakatawag mo sa akin ng ganyan. Baka maalaman ng iba kung sino ko ha. Ito naman, seryoso masyado. Teka, bakit ka ba nandito? Namiss mo ako, no? Pinagsasabi mo. Gusto ko lang tumambay, no? Wala ako. Nag-away kayo ni Mang Dante, no? Oo, ano pa nga ba? Ay, naku naman. Sinasabi ko na nga ba talaga eh. Diyos ko naman, bakit ba nandiyan pa rin kayo sa bahay ng mga magulang nyo? Di ba nasahod din naman kayo sa pagiging manunugis? Oo, nasahod din naman kami. Pero hindi naman kami pwedeng umalis kagad sa poder nila eh. Baka kapag nawala kami sa kanila, mato ng atensyon nila sa amin. Baka malaman pa nila kung anong tinatago namin. Kung sa bagay, tama ka naman. Ano naman plano nyo? Hayaan na lang namin sila sa ugali nila. Pero hindi ako papayag na ikakasal nila si Georgina sa kung sinong lalaki lang. Sa akin mo na lang kasi pakasal yung kapatid mo. Magtigil ka nga. Hindi ka nga gusto ni Georgina eh. Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ito naman, di man lang sumakay sa trip. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong magsibak ng kahoy dito. Wala akong magawa eh. Ako na naman kasi ang mag-isa rito. Nung mga sandaling yon, pinagtuunan na lamang nila ang pagsisibak. Pagkatapos, tamang kapilang sila sa bakuran. Kwentuhan ng kung ano-ano. Sinusulit na ni Zorin ang mga pagkakataon dahil alam niya na sa susunod na mga araw, mas magiging komplikado na ang lahat para sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising ang magkapatid. Inianda na nila ang kariton na lagi nilang tulak-tulak. Kalalabas lang nila ng bakuran ng bodega. Biglang sinalubong sila ni Mang Dante at ng isang lalaki ang dalawa. Napatigil naman si Zorin at Georgina. Nagtatakang nakatingin sa kanilang ama. Georgina, narito na si Brando. Siya ang lalaking sinasabi ko sa iyo na magiging asawa mo. Hello Georgina, maganda ka pa sa umaga. Huwag mo akong kausapin, hindi kita gusto. Georgina, sinasabi mo naman. Ang kulit niyo naman kasi tay eh.
Hindi ka ba talaga nakakaintindi na ayaw ko pang mag-asawa? At tingnan mga lalaking yan, mukhang pinaglisa sama ng loob. Hoy, umayos ka nga ng ugali mo. Hindi ganyan ang tinuro namin sa'yo, ha? Sus, may itinuro ba kayo? Padaanin nyo na lang kami. Kailangan namin maglako ng asin. Asin? Naglalako kayo ng asin? Bakit, bulag ka ba? Nakikita mo na, itatanong mo pa. Kung ako ang pakakasalan mo, hindi mo na kailangan maglako pa ng asin. Lahat ng gusto mo, Georgina, ibibigay ko. Lahat ng naisin mo, ibibigay ko ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, Georgina, tanggapin mo lang ang pagmamahal ko, pangako. Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Ay naku, tigilan mo nga ako, hindi kita kilala. Pang-ahit nga ng bigote, wala ka eh. Bitiwan nyo nga muna yan at pumasok kayo sa bahay. Kakausapin mo si Brando, Georgina. Hindi ko alam kung mahirap ba talagang intindihan ang sinasabi ko o sadyang mahina lang talaga ang pangunawa ninyo. Hindi ko gusto ang lalaking yan. Padaanin nyo na lang kami dahil meron pa kaming pupuntahan. Malimig ka! Pumasok ka sa bahay at tumarap ka kay Brando. Hindi na nagsalita ang magkapatid. Kinuha ni Zorin ang nakaipit na kutsilyo sa kariton at saka malakas nitong itinusok sa kahoy. Nanlalaki ang mata ng kanilang ama. Ganon din ang lalaking si Brando. Tumingin ng masama si Zorin sa dalawa at saka nagsalita. Ako, hindi ako nananakit ng tao eh. Pero pwede ko naman subukan ngayon kung hindi nyo kami padadaanin. Biglang gumilid ang dalawa. Natakot ang mga ito sa ikinilos ni Zoren. Inirapan naman ni Georgina ang lalaking si Brando. Bago sila tuluyang umalis, lumingon pa si Zoren. Salamat at hindi niyo ako hinayaang makapanakit. Natatawa na lamang si Zoren at Georgina na makalis na rin sila. Hindi nila inakala na masisindak nila ang dalawa. Mga ilang sandali lang, naglibot-libot na rin sila para ilako ang tinda nilang asin. Kung saan-saan na sila nakarating. Pinuntahan nila ang mga kalapit na baryo. Wala gaanong bumibili pero wala naman silang pakialam. Dahil ang pagtitinda ng asin ay kanila lamang ginagamit para magmanman, magmasid at mag-imbestiga. Inabot na sila ng 5:00 ng hapon. Kakaunti lang ang nabawas sa mga asin. Pero napatigil sila sa isang baryo. Naramdaman kasi nilang tila may kakaibang presensya sa baryo na yon. Ramdam mo? Oo, suot ko yung anting-anting ko. Ano, birahin na natin? Teka lang, wag muna. Kailangan natin magmasid. Tingnan natin kung may ibang aswang na narito. Iisang presensya lang kasi nararamdaman ko eh. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Itinulak nila ang kariton. Pumasok sila sa baryo. Ilang sandali lang, napatigil na sila. Tumingin sila sa isang bahay. Isang lalaki ang lumabas mula roon. Namumula ang mga mata. Nagpanggap sila na walang alam. Itinoon lang nila ang tingin nila sa asin. Nang makita nilang umalis ang lalaki, pasimple nila itong sinundan. Malakas kasi ang kanilang kutob na pupunta yon sa mga aswang nitong kasama. Sana makapupunta tong lintik na to. Bigla silang napayuko nang mapalingon ng lalaki sa kanila. Tila ba naramdaman din sila ng nilalang na yon. Pero ginawa nila ang lahat para hindi sila makalika ng kahit na anong ingay. Hindi natin siya pwedeng paslangin. Baka meron tayong malaman. Diyos ko, kanina pa tayo nakasunod. Gigil na akong pumaslang ng aswang eh. Kumalma ka lang. Sa kanilang pagpapatuloy, nakita nila ang lalaking pumasok sa loob ng isang kuweba. Napatigil na sila sa labas. Hindi nila pwedeng usugal ang sandaling yon, lalo na't madilim ang loob ng kuweba. Hindi na tayo pwedeng pumasok sa loob. Delikado. Kakaiba na nararamdaman ko eh. Ang mahalaga naman ngayon, nalaman natin na meron pa palang kuta rito. Pwede na natin itong balikan. Pambira naman kuya oh. Ang layo ng nilakad natin kakasunod tapos uuwi lang tayo. E di pumasok ka sa loob, kulit mo eh. Wala nang nagawa pa si Georgina. Umalis na sila roon at binalikan na lamang nila ang kanilang kariton. Nung mga sandaling yon, hindi na rin sila nagsayang pa ng oras.
mabilis nilang ibinalik ang kanilang kariton. Gamit ang motorsiklo na kakarag-karag, bumiyay sila patungo sa kanilang kampo. Nang makarating sila roon, ay agad nilang kinausap ang matandang si Yoyong. Ang matandang tumatayong pinuno sa kanila. Ano natin? Mang Yoyong, may natuklasan kami ni Georgina. Isang bagong kuta ng mga aswang. Malapit lang din sa baryo namin. Isang kuweba. Hindi namin pinasok. Ang sabi kasi ni Kuya, delikado raw eh. Isang kuweba? Oo, Mang Yoyong. Malakas ang kutob ko na nagtayo sila ng sikretong kuta ron. Kutob ko rin. Balak nilang sakupin ang mga baryo. Marahil sa paparating ng pulang buwan, gagawin nila ang plano nila. Pulang buwan? Hindi mo yata nabanggit sa amin yan. Ang pulang buwan, ang gabi na kung saan ang kanilang pagpaparami ang pinakamahalaga sa kanila. Sa gabing yon, nagtatalik ang mga aswang, nangyayanggaw, at kung ano-ano pang paraan para dumami sila. Teka, may ganyan pala? Bongga ah. Pero kailan naman yan? Sa katapusan ng buwan na ito. Kaya yun ang kailangan nating paghandaan. Ikaw, Zorin at Georgina, kailangan ko kayo sa laban na ito. Kaya mag-iingat kayo palagi. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa inyo. Maayos na natapos ang kanilang pag-uusap. Bumalik na lang muna ang dalawa sa kanilang bahay. Masyado na rin kasi silang napapatagal doon. Kailangan na nilang magpakita sa bahay nila para hindi maghinala ang kanilang mga magulang. Nang pumasok sila sa sala, sinalubong agad sila na matandang si Dante. Galit na galit ito. Kung wala nga lang si Zoren noong mga sandaling yon, baka nasaktan na naman ito ang dalaga. At ang kapal na naman ang mukha ninyong magpakita pa sa pamamahay ko. Matapos niyo akong ipahiya kay Brando. Baka wala na talaga kayong silbi sa buhay ko. Hindi ka naman kasi makaintindi tayo eh. Paulit-ulit na lang tayo rito. Ikaw ang hindi makaintindi. Si Brando ang susi para masalba natin ang lahat ng kabuhayan natin. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, mawawala ang lahat ng meron tayo. Kung mawala man kung anong meron tayo, maganda na rin siguro yun. Para naman kahit papano eh, mawala na rin ang mga kinalolokohan mo. Baka sakaling makita mo na rin ang halaga naming anak mo kapag wala na sa iyo mga bagay na meron ka. Ha! Ang dali lang sa iyo magsabi ng ganyan dahil hindi naman ikaw ang naghirap nito. Palibasa, pinakinabangan mo lang din ang buhay na meron tayo ngayon. Tama na, Tay. Pagod na ako eh. Gusto ko na lang magpahinga. Tanggapin nyo na lang kasi na hindi nyo kami pwedeng kontrolin. Ha! Darating din ang araw na lalapit kayo sa akin para hingin ang tulong ko. Hindi na mangyayari yan. Georgina, tara na, magpahinga na tayo. Kahit na gustong-gusto ni Mang Dante na palayasin ng dalawa, wala rin naman itong magawa. Dahil kapag pinaalis niya si Georgina, mas lalong mawawalan siya ng pag-asa na maisalba ang lahat ng meron siya. Wala ka bang alam na pwedeng tirhan? Ayoko na rito eh. Wala eh. Magtiis na lang muna tayo rito. Buryong-buryong na ako dito. Kapag nakikita ko si tatay, para akong nawawalan ng gana sa buhay eh. Magtiis ka na lang. O sige na, papasok na ako sa kwarto ko. Isinarado na ng binata ang pintuan. Pagiga nito ay halos 1 oras pa muna itong nakatingin sa dingding. Kung ano-ano ang mga naiisip. Pero kalaunan, nakaidlip na rin siya. Kinabukasan ng umaga, nagising na lamang si Zoren dahil sa mga naririnig niyang ingay sa labas. Agad siyang sumilip sa bintana. Nakita niya ang mga nagkukumpulang tao sa kabilang bakuran. Lumabas siya. Nakita niya si Georgina na nakikichismis na rin pala sa labas. Oh, ano nangyayari? May kinuwento si Mang Delio. Yung mga kumpare daw niya kaninang madaling araw. Dinukot na mga hindi niya nakikilalang tao. Ano? Dinukot? Teka, ano pang nangyari? Mga nakasuot daw ng maskara, mga dumukot, mga nakaitim, tapos malakas daw. Kuya, naiisip mo ba yung naiisip ko? Oo, tingin ko nagsisimula ng mangolekta ng tao ang mga aswang para sa pulang buwan. Kailangan malaman to ni Mang Yoyong.
Nung umagang yon, pagkatapos nilang maglako ng asin, tumungo na kagad sila sa kanilang kuta. Sakto rin kasi na noong mga sandaling yon, nagbibigay din ng sahod. Nagbayad na kasi sa kanila ang isang malaking pamilya na umarkila sa serbisyo nila. Pero agad naman nilang binalita kay Mang Yoyong ang mga nangyari. At dahil dito, pinakilos na ni Mang Yoyong ang kanilang mga kasamahan para magronda. Handa na ba kayong dalawa? Kayo ang mamumuno ng misyon na ito. Bakit? Hindi ka ba sasama sa amin? May iba akong gagawin. Kaya kayo na muna. Tandaan niyo, ang misyon na ito ay walang bayad. Hindi ito gaya ng mga nauna nating trabaho na meron tayong natatanggap. Gagawin natin tong bagay na ito dahil kailangan natin iligtas ang mga tao. Handang-handa naman na kami, Mang Yoyong. Kating-kati na nga kaming bumire. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat, ha? Palagi nyong tatandaan na wag ninyong mamaliitin ang mga kalaban natin. Tinapikpahan ni Mang Yoyong ang binatang si Zoren bago ito pumasok sa kanilang headquarters. Noong mga sandaling yon, nakakaramdam na ng pagkasabik ang magkapatid na Zoren. Matagal-tagal na rin kasi mula nang may huli silang itinumbang aswang. Pre, sinundan ko kayo kanina. Kaso, nawala kayo sa paningin ko bigla eh. Saan ba kayo nagpunta? Nasabi ko na nga ba eh, ikaw yung sumusunod sa amin kanina eh. Pumunta ba kayo sa kampo ninyo? Gusto kong sumama, pre. Hindi pwede. Sige nga, Zorin. Minsan lang naman ako sasama eh. Ano ba tingin mo sa ginagawa namin? Laro? Ay nako, magtigil ka nga. Baka mamaya eh, mamatay ka pa, kami pa masisi. Eh kung ayaw mo, sabihin mo na lang sa akin kung anong nangyayari. Huminga ng malalim si Zoren. Batid niyang hindi titigil si Mikoy kung wala itong mapapala sa kanya. Yung mga nawawalang tao rito sa atin, yung sinasabi ni Mang Delio, malakas ang kutob namin na aswang ang kumuha sa mga yon. Aswang? Ibig sabihin, may mga aswang na rin dito sa atin? Kahit saan naman meron eh. Pero ngayon, kumakalat na sila. Meron silang pinaghahandaan. Kaya ikaw, mag-iingat ka lalo na sa gabi. Nangunguha ng tanga mga yun. Eh di, hindi nila ako kukunin. Eh wala ka namang gagawin ngayon, di ba? Buti ba samahan mo kami sa amin? Tulungan mo kaming ayusin yung pinagkakabitan ng gulong ng kariton namin. O sige, para makita ko din si Georgina, my love. Ay naku, kulit mo. Wala kang ang pag-asa ron. Naglakad na lamang ang dalawa paalis sa bahay nila Mikoy. Gabing-gabi na nun. Nasa loob na ng bahay ang mga residente. Masaya lang sana ang kanilang kwentuhan habang tinatahak ang daan nang biglang may humarang sa kanilang tatlong lalaki. Nakasuot ng maskara mga yon. Ang unang pumasok sa isip ni Zoren, yun ang mga aswang na nandurukot ng mga tao. Kaya naman agad na hinawi ni Zoren si Mikoy at saka pinatabi. Batid niyang sa mga pagkakataong yon, mapapalaban siya. Oh, sino naman yung mga yan? Sila yung inihinala namin mga aswang na nandukot sa mga kasama ni Mang Delio. Diyan ka lang sa gilid ha. Naglabas ng patalimang lalaking si Zoren. Tila hindi naman nasindak sa kanya ang mga aswang. Nakatindig lang ang mga yon. Maya-maya pa, lumapit na rin yun sa kanya. Inundayan niya ng saksak ang mga aswang. Pero nakakailag lang din ang mga yon. Sinubukan din niyang dakmain ang mga nilalang. Pero dahil sanay na sanay si Zoren sa mga ganong klase ng sitwasyon, madali lang niya yung nalagpasan. Kaya naman, parang nilalaro lang ng binata ang pakikipaglaban. Ni hindi man lang bumabakas sa mukha nito na nahihirapan ito. Anong problema? Bakit kayo tumigil? Nagtataka ba kayo kung bakit hindi niyo ako matamaan? Para sabihin ko sa inyo, maling tao ang tinatangkaan niyong kunin. Nang subukan ni Zoren ulit umatake, dumistansya lang ang tatlong aswang. Hindi na lumaban ang mga yon at agad na ring umalis. Kaya noong gabing yon, walang nabiktima ang mga pangit na nilalang. Idol talaga kita eh. Para kang action star kanina, pre. Ayos! Solid! Action star na pinagsasabi mo. Ano kala mo sa akin, artista? Mga lihitimong aswang yun. Makukuha ka ng mga yun kapag lumabas ka pa ng gabi.
Mabuti na lang talaga magkasama tayo ngayon. Pero sayang no, kung napaslang mo sana yung isa sa kanila, ipapakita natin sa mga tao para alam nila na totoo talaga ang mga aswang. Sinadya nilang hindi na lumaban. Tingin ko, napagtanto nila kung sino ako. Siguradong mas makakaroon ng gulo. Ha? Bakit naman? Hindi ko sila napaslang eh. Makakapagsumbong pa ang mga lintik na yon. Ayos lang yan. Malakas naman ang paniwala ko na kahit magsumbong sila, kakayanin nyo pa rin sila eh. Tara na, pumunta na tayo sa bodega nyo para makita ko na si Georgina. Hindi na, bukas na lang. Ihatid na lang muna kita sa inyo. Delikado eh. Napakamot na lamang sa ulo ang lalaking si Mikoy. Kinabukasan, banas na naman si Georgina nang marinig na nasa kanilang sala ang lalaking si Brando. Kaaga-aga pero ito kagad ang bumungad sa dalaga. Kahit si Zorin ay naaalibadbaran na rin sa binatang yun. Oh, good morning sa inyong dalawa. Pero mas maganda ka kaysa sa umaga, Georgina. Ay nako, walang good sa morning kung ikaw yung makikita. Ano ba kailangan mo? Wala rito si tatay, no? Alam ko naman na wala rito si Mang Dante. Pero ang sabi niya naman, kahit na anong oras ko gusto pumunta, malaya ako makakapunta para makita yung maganda mong mukha. Bini-bini. Ay nako, kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi bagay sa'yo, no? Nakakadiring pakinggan. Bakit bang sungit-sungit mo sa akin? Wala naman akong ginagawa masama sa iyo ah. Sinusunod ko lang yung gusto ng tatay mo. Isa pa, dapat maging mabait ka nga sa akin eh. Kasi nasa akin nakasalalay ang lahat ng kabuhayan ninyo. Oy, baka iniisip mo na madali mo lang makukumbinsi si Georgina na magpakasal sa'yo. Para lang linawin ko sa'yo ah, kahit 1%, walang pag-asa na maikasal kayo. Hindi ka magugustuhan ng kapatid ko, no? Eh paano mga sakahan ninyo na nakasanla? Sinong tutubos nun eh? Kakaunti na lang naman ang yaman ng inyong ama. Hindi niyo ba alam na kaya niya isinanla ang mga ari-arian niyo? Dahil nalulung siya sa sugal nitong nakaraan? At ngayong wala siya rito, siguradong nagsusugol na naman siya. Ay nako, wala na kami pakialam sa pangkabuhayan na sinasabi mo. Kaya naming mabuhay kahit na kaunti lang ang pera sa bulsa namin, no? At saka pwede ba? Umalis ka na lang? Nakakairita ka eh. Maglalakad na sana magkapatid nang biglang may pahabol pa si Brando. Isang katagalan pero labis nitong napukaw ang kanilang atensyon. Alam ko kung anong tinatago niyo. Anong pinagsasabi mo? Naglakad si Brando papalapit sa kanila. Umikot pa ito sa kanila at saka muling naupo sa malambot na sofa. Tatawa-tawa. Baka sa muka ang pangaasar nito. Sabihin na lang natin na alam kong pumapatay kayo ng aswang. Sa narinig nilang yon, kapwa sila nagkatinginan. Tila ba may kung anong kaba ang kanilang nararamdaman. Tumingin na muna sa paligid si Zoren at saka agad na lumapit kay Brando. Hinawakan niya ang kwelyo nito at sapilitang itinayo. Paano mo nalaman ng tungkol doon? Paano? Paano? Ano ka ba pre? Mapera akong tao no? Kaya-kaya kong magbayad para lang malaman kung ano itinatago niyong dalawa. Bakit ba kasi ayaw niyo pang sabihin sa mga magulang niyo kung anong ginagawa niyo? Bakit? Natatakot ba kayo na kapag nalaman nila madadamay sila? Bah, napakamapagmahal niyo naman palang mga anak. Kung ano man ang nalalaman mo, manahimik ka lang kung ayaw mong mapahamak. Mapahamak? Tama. Pwede ako mapahamak kasi may alam na rin ako. Pero tingin ko, wala naman kayo magagawa sa akin eh. Kasi una pa lang, hindi niyo naman talaga ako kilala. Kaya naman Georgina, kung ayaw mong malaman ito ng mga magulang mo, pumayag kang magpakasal sa akin. Matagal na kasi kitang pantasya eh. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Sa pilitang inalis ni Brando ang pagkakahawak sa kanya ni Zoren. Pangiti-ngiti pa itong maglakad palabas ng kanilang bahay. Mula nang sabihin niyo ni Brando, tila napaisip na rin ang magkapatid kung sino nga ba talaga si Brando. Pero habang nagiging palaisipan para sa kanila ang katauhan ng lalaking yon, naging palaisipan din para sa kanilang ina kung bakit hindi pa umuwi ang kanilang ama.
Halos 10 oras na rin kasi ang nakakalipas pero hindi pa rin nila nasisilayan si Mang Dante sa kanilang bahay. Kung ano-ano nang naiisip ni Aling Nadia. Ano na ba nangyari sa ama ninyo? Bakit parang hindi man lang kayo nakaalala? Nasa sala ulit sila noong mga sandaling yon. Palakad-lakad ang kanilang ina sa kanilang harapan. Nahihilo na sila rito kaya hindi na napigilan ni Georgina ang sarili niya. Pwede ba, Nay? Maupo ka nga. Nakakahilo ka na eh. Bakit ba kayo nag-aalala sa kanya? Palagi namang alanganing umuwi ng bahay yon. Wala siya sa barangay. Pinuntahan ko siya nun kanina. Wala. Kailan ba napirmi sa barangay yun? Parang hindi nga siya kapitan eh. Tulungan niyo naman ako mahanap ang tatay niya. Baka mamaya nakuha na rin siya ng mga nangunguha ng tao. Nay, huwag ka nga praning. Paano kukunin si tatay Wala namang mapapala sa taong yun. Bakit ba kayo ganyan sa ama ninyo? Wow! Kami pa talagang tinanong niyo ng ganyan. Tanungin niyo siya kung bakit siya malupit sa amin ni Kuya. Kung ayaw niyo akong tulungan, wala akong magagawa. Ako na lang mag-isa ang maghahanap sa kanila. Padubog na umalis sa matandang si Nadia. Naiwan naman na napapailing na lang ang magkapatid. Sa mga pagkakataong ito, hindi na nila pinakialaman pa ang kanilang ina. Nanatili na lamang sila sa bodega para ayusin ang kanilang kariton. Wala na rin talagang pag-asang nanay natin. Si tatay lang talaga ang malaga para sa kanya. Hayaan mo na. Ang mahalaga naman magkasama tayo. Hindi tayo nag-iiwanan. Parang tayong dalawa na nga lang ang magpamilya. Sandali silang napatigil nang marinig nilang tila may kalusko sa mga halamanan na katapat lang din naman nila. Noong mga sandaling yon, ay agad namang kinuha ni Zori ng martilyo. Lalapitan na sana niya ang halamanan pero nagulat siya nang makitang si Mikoy ang lumabas doon. Ay nako, visit ka talaga kahit kailan. Bang ginagawa mo dyan? Dito ako dumaan Baka kasi makita na naman ako ng tatay niyo, magalit na naman yun sa akin. Hindi ka makikita kasi hanggang ngayon, hindi pa rin naman siya nakakauwi. Ay, ganun ba? Bakit ka ba narito? Di ba ang sabi mo, aayusin natin yung kariton ninyo? Wala na. Naumpisa na naming dalawa. Sus, wari ka pa. Gusto mo lang naman makita si Georgina Uy, hindi Ikaw nagsabi na mag-ayos tayo ngayon, kaya ako pinagpunti Umupo si Mikoy sa gilid. Pasimple itong tumingin sa dalaga. Iniirapan naman siya ni Georgina. Maya-maya pa, natapos na rin ang kanilang ginagawa. Magpapahinga na lang sana sila noon habang kumakain nang biglang narinig nila na sumisigaw si Aling Nadia sa loob ng bahay. Dali-dali silang nagtungo roon. Pagtingin nila, nakita nilang dumudugo na ang kaliwang braso ng kanilang ina. Sa sobrang dami ng dugo, nawala na ng malay ang matandang babae. Wala naman silang sinayang na pagkakataon. Agad nila itong itinakbo sa ospital kahit na malayo. Nang maayos din naman ang kalagayan ng kanilang ina, paggising nito, sinubukan nilang alamin kung ano ang nangyari. Ano ba talaga nangyari dyan sa braso nyo, Nay? Ang sabi ng doktor sa amin uri daw ng kagat niyan. Anong hayop ang kumagat sa inyo? Wala naman kaming nakitang hayop na nakapasok sa bahay Hindi makapagsalita ang kanilang ina. Hanggang sa mga puntong ito, mababakas pa rin ang takot sa mukha ni Aling Nadia. Makakatulong din sa mga doktor kung sasabihin nyo kung anong klase ng hayop ang kumagat sa inyo. Base sa itsura nyo, meron kayong nalaman Nay. Sa puntong ito, tila nagsimula na ring mataranta ang matandang babae. Tinangka nitong bumangon at lumabas ng silid. Pero wala itong nagawa dahil hinarang ng magkapatid. Dito na nagsimulang maiyak ang matandang babae na si Nadia. Hagulgul ang iyak. Ni hindi nila makausap na maayos kaya hinayaan na lang muna nila itong umiyak. Nang kumalman na ito ay siya na rin mismo ang nagsalita. Hindi ko alam kung ano nangyari sa tatay ninyo. Nakita ko sa kanina sa kalsada, tulala, balisa, at hindi ko makausap ng maayos. Wala naman siyang galos na kahit na ano. Mukhang hindi naman siya binugbog o ano paman. Sumama pa nga siya sa akin sa bahay.
Pero nang makabalik na kami sa bahay natin, bigla niya akong kinagat sa braso. Tapos nakakakilabot pa siya kasi para niyang sinisip-sip yung dugo ko kanina. Hindi inaasahan ng magkapatid ang sinabi ng kanilang ina. Kaya naman agad na nagtindigan ng kanilang balahibo. Pareho sila nang naiisip. Ang kanilang ama na biktima ng yanggaw. Naguguluhan ng utak ni Zoren kung tama bang sabihin nila sa kanilang ina ang tungkol sa pagkakaintindi nila. Alam nilang hindi rin sila paniniwalaan ni Aling Nadia. Kaya naman minabuti nilang itago na lang muna sa matanda kung anuman ang kanilang nalalaman. Nakalabas na rin sila ng ospital at dakong 10:10 lang ng gabi ay nakabalik na rin sila sa kanilang bahay. Kahit na masama rin ang loob nila sa kanilang ina, hindi nila ito pinabayaan. Binantayan nila ito hanggang sa tuluyan na itong makatulog. Ang nakakapagtaka, paano nayanggaw si tatay? Kinuha rin ba siya ng mga nakamaskara? Kung kinuha siya ng mga yon, bakit siya pakakaulan? Meron silang pinaplano, di ba? Tingin ko, sinadya nilang gawing aswang si tatay dahil si tatay ang kapitan ng lugar na ito. Gusto nilang sirain ang baryo, kaya ginawa nilang aswang ang tatay natin para manggulo. Para matuon ang atensyon natin sa kanya at hindi sa kanila. Oo nga, no? Walang ya. Kung tama ang sinasabi mo, napakatalino ng ginagawa nila. Hindi kaya yung mga aswang, kilala nila tayo bilang manunugis? Kasi parang sinasadya din nila no? Kasi kung di nila tayo kilala, bakit bigla-bigla na lang idadamay si tatay? Yan ang hindi pa natin sigurado, kuya. Isang malalim na buntong hininga ang nagawa ni Zoren. Nababahala na siya sa mga nangyayari. Pakiramdam niya kasi, sa mga paparating na araw ay mas magiging kritikal na ang bawat kaganapan. Lalo na ngayon, magiging kalaban na rin nila ang kanilang ama. Kinabukasan, kumalat ang bali-balitang si Kapitan ay lulong na sa droga. Meron kasi mga nakakitang tao kay Mang Dante na parang wala sa sarili. Namumula ang mga mata at nang-aamba pa. Kaya naman, maagang-maaga pa lang ay may mangilan-ngilan nang nagtungo sa bahay nila. Galit na galit, pinagmumura si Mang Dante. Anong gagawin natin dito? Hindi naman natin pwedeng sabihin agad sa kanila na aswang na ang tatay natin. Baka mas lalo nila tayong pag-initan. Sige, ako nang bahalang kumausap sa kanila. Linisin mo na lang muna yung sugat ni nanay. Kasama ko naman si Mikoy Oo nga, Georgina, my love. Kami nang bahala rito. Aray, bakit ka nang babatok? Pinagsasabi mong my love. Dibdibang kita dyan Huminga ng malalim si Zoren. Kahit nalabag sa loob niya, kailangan niya itong gawin upang mapakalma ang mga tao. At para hindi sila madamay kung anuman ang galit ng mga residente kay Mang Dante. Lumabas siya, tumahimik ang mga yon. Nakatingin sa kanya ng masama. Ramdam niya ang galit ng mga yon. Makinig kayong lahat. Matagal nang tama ang hinala ninyo. Hindi karapat-dapat maging kapitan ang ama ko. Kaya naman, naiintindihan ko kung saan ang gagaling ang inyong galit. Naiintindihan ko ang mga hinaing ninyo. Pero, wag sana natin kalimutan na tayo ay mga tao pa rin. Na dapat ay may galang at pakikipagtao sa kapwa. Kaya, kung maaari lang ay huminahon kayo. Ako man din at ang kapatid ko at ina. Wala ring ideya kung ano nangyayari sa tatay ko. Bigla na lang siyang umuwi ng bahay at sinaktan niya ang nanay namin. Balisa siya at wala sa sarili. Kaya naman, wag sana kayo magagalit sa akin o sa amin. Hindi namin kasalanan kung ano man ang kasalanan niya. Sa halip na mag-away-away tayo, magtulungan na lamang tayong huliin ang aking ama. Na natitiyak kong narito lang din siya sa baryo natin. Tulungan niyo ako makuha siya. Dahil kung gagala-gala lang siya kahit na wala siya sa katinuan, baka makapanakit pa siya ng ibang tao. Pinapangako ko sa inyo na nakapag nahuli na natin siya, pipilitin ko siyang bumaba sa pwesto at ipapakulong siya kung ano man ang dapat niyang pagbayaran. Sa sinabing yon ni Zoren, tila kumbinsido na rin ang mga tao.
Kumalma na ang mga yon. Nawala na ang mga sigawan at ingay. Unti-unti na ring nag-alisan ng mga yon. Pero ang mga sinabi niyang yon ay narinig pala ng buo ng kanilang ina. At sa kasamaang palad, hindi nagustuhan ng matandang babae ang kanyang mga sinabi. Wisit talagang buhay ito! Bakit mo naman sinabi yun sa mga tao? Dahil sa ginawa mo pinatunayan mo lang na merong ginagawang mali ang ama mo. Sinira mo ang imahe niya. Nay, wag na kayong bulag. Kinagat ka na nga eh. Wala akong pakialam. Ang gusto ko, protektahan natin ang ama ninyo sa mga tao. Ano ko ba, Nay? May ginawang mali si tatay. Alam mo yan. Kinukurakot niya ang pondo ng baryo natin. Nagsusugal siya. Nilulustay niya ang pera sa sugal kaya siya nagkabaon-baon sa utang. Tapos, gusto mo pa rin protektahan siya? Protektor ka ng kriminal? Hindi kriminal ang tatay ninyo. Kung merong manghigit na nakakakilala sa kanya, ako yon. At kami, hindi namin siya kilala dahil lang hindi namin gusto ang mga ginagawa niya? Anong klaseng tao ka ba, Nay? Paano mo nagagawang konsintihin ng mga maling bagay? Pagmamahal. Yon ang dahilan kung bakit ko siya pinoprotektahan. Hindi pagmamahal ang ginagawa mo, Nay. Katangahan yan. Kasi ang pagmamahal, nag-iisip, nasa tama. Ganon ang pagmamahal. Magmula ngayon, kalimutan nyo nang may nanay kayo kung ganyan lang din naman kayo sa ama ninyo. At talagang pinili mo siya kumpara sa mga anak mong pwede kang samahan hanggang sa dulo? Hindi na nagsalita pa ang matandang babae. Agad na rin itong umakyat at saka nagmukmok sa silid. Habang ang dalawa naman, napaupo na lamang sa sala at napahawak sa sentido. Sumasakit ang mga ulo nila sa mga pangyayari. Pero pagkatapos noon, nagdesisyon na lamang silang tumungo sa kanilang kampo. Sko naman, Mikoy. Lumabas ka na nga dyan. Akala mo ba hindi namin alam na sumusunod ka? Lumabas ka na! Napatigil ang dalawa sa paglalakad nang maramdaman nilang may sumusunod sa kanila. Ilang sandali lang mula sa likuran ng punong mangga ay lumabas ang binatang si Mikoy. Patawa-tawa pa ito habang kumakamot sa ulo. Kanina pa nga ako nakasunod sa inyo Kainis, nabo ko pa ako. Muwi ka na. Ako? Uuwi? Ang layo na kaya ng nalakad ko. Delikado ang pupuntahan namin. Ayos lang. Handa ko naman kayong samahan sa laban Ang kulit mo. Mapapahamak ka nga lang. Wala kang gagawin doon. Sige na kuya, isama na natin yan. Kailangan natin ng ipapain. Ano? Ipapain niyo ako? Sa mga misyon namin, minsan naghahanap kami ng tao na isasakripisyo namin. Gusto mo ba yon? Sige. Isakripisyo niyo ako. Para naman magkaroon ako ng silbi sa mundo. Ano na naman yung mga pinagsasabi mo? Totoo naman Gusto ko magkasilbi sa mundo. At mangyayari lang yon kung papayag ako sa sinasabi ni Georgina. Pre, isama niyo na ako. Para naman may saysay ang buhay ko. Oo na, sige na. Sasama na kita. Pero tigilan mo yung kakadown mo sa sarili mo Naiirita ako Hindi totoong walang saysay ang buhay mo. Kahit nga tatay namin na walang ginagawang maganda may saysay ang buhay Ha? Paano mangyayari may saysay ang buhay niya Wala namang ginagawang maganda yun sa inyo. May saysay ang buhay niya sa ibang paraan. Halimbawa, kung wala siya, wala rin kami mga anak niya. Yun lang ang saysay niya. Pambira. Kala ko seryoso na O ano? Magkukwentuhan lang ba kayo dyan? Maabutan pa tayo ng ulan sa ginagawa nyo Ang sungit naman ng future wife ko. Hoy, sa payan Tumigil ka sa kakaganyan mo. Kapag yun napuno sa'yo, nako, mayayari ka talaga. Nakibit balikat na lamang si Mikoy. Pinagpatuloy na rin nila ang kanilang paglalakad. Maya-maya pa, narating na rin nila ang kampo ng mga manunugis. Malapad ang ngiti ni Mikoy. Namamangha kasi itong nakikita ang mga taong naroon na may hawak na sandata. Grabe! Sa pelikula ko lang napapanood tong ganitong senaryo. Ang OA mo naman. Wala namang espesyal dito Lahat naman kami rito, pangkaraniwang tao. Ang tingin mo sa amin, artista? Napansin sila na matandang si Yoyoy.
Agad naman itong lumapit sa kanila. Napunan nito na may kasama silang bagong muka. Kaya naman agad itong kinausap na matandang lalaki. Sino ka? At bakit ka narito, ha? Ako po si Mikoy. Kaibigan po ako ni Zoren at future ang ibig kong sabihin, kaibigan nila ako. Sumama po ako dito kasi gustong-gusto ko po talaga maging kagaya ninyo. Idol ko nga po itong si Zoren eh. May ideya ka ba kung anong ginagawa namin? At kung sino ang mga kinakalaban namin? Oo, meron o. Mga aswang ang kinakalaban ninyo. Meron nga po kaming nakasalubong na aswang nitong nakaraan eh. Pero ang galing nitong si Zoren. Kahit na kutsilyo lang ang hawak niya. Sumenya si Mang Yoyong sa dalawang lalaki na nasa gilid. Walang ano-ano, lumapit ito kay Mikoy. Uy, teka, anong gagawin niyo sa akin? Gusto mong maging kagaya namin, hindi ba? Mag-ensayo ka. Hindi ka uuwi sa inyo hanggat hindi mo nakukuha ng maayos ang mga ipapagawa ko sa iyo. Kinaladkad na ang lalaking si Mikoy. Tuwang-tuwa naman ito dahil doon. Naglakad na sila papasok sa kanilang headquarters. Dito na nga sinimula ng magkapatid na sabihin sa kanilang pinuno ang nangyari sa kanilang ama. Kahit si Mang Yoyoy din ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nalaman. Pero kahit na tatay ni Zoren at Georgina yon, madiing sinabi sa kanila ng matandang pinuno na hindi ito palalagpasin. Sumang-ayon naman ng magkapatid. Kaya naman kinagabihan ay bumalik na rin sila kaagad sa kanilang baryo. Dala-dala na rin nila ang kanilang sandata. Si Mikoy naman, kahit na pagod sa ginagawa niyang pag-iensayo, pinili pa rin itong samahan ng magkapatid. Zoren, Georgina, hindi naman sa nangihimasok ako ha. Pero sigurado na ba kayo mismo ang papaslang sa sarili niyong ama? Tumigil sa paglalakad si Zoren. Sandali itong nagbuntong hininga. Sa ideya pa lang na naging aswang siya, ibig sabihin lang nun, hindi na iisang dugo na nanalalaytay sa mga ugat namin. Ibig sabihin lang din nun, hindi na namin siya ama. Kaya wala namang problema sa akin. Sa dugo, oo, wala na. Pero ang sinasabi ko, yung katotohanan na bago siya naging aswang, naging ama niyo muna siya. Naroon na ang katotohanan na ama namin siya. Dahil asawa siya ng nanay namin eh. Pero alam mo, kahit na kailan, hindi naman siya naging ama sa amin eh. Kaya hindi magiging mahirap para sa akin ang misyon na ito. Kailangan na niya mawala bago pa siya makaperwisyo ng iba. Noong mga sandaling yun, tahimik lang ang dalagang si Georgina. Hanggang sa makabalik na sila ng kanilang baryo ay hindi pa rin yun nagsasalita. Naisipan ni Zoren na puntahan ang bahay nila sa pagbabakasakaling makakausap nila ang ina nila. Pero wala ang matandang babae. Nagpapahinga sila sa sala nung sandaling yon nang biglang nagkasigawan ng mga tao. Napatayo sila dahil sa kanilang narinig. Ang kape na sana ay lalagukin, hindi na hinawakan ni Zoren. Lumabas sila ng kanilang bahay at agad na hinanap kung saan nila narinig ang hiyawan ng mga tao. Pagsilip nila sa kabilang bakuran, kita nilang nakahandusay na ang isang dalaga. Duguan ng buong katawan nito. Wala ng buhay. At ang sabi ng mga taong nakakita, si Mang Dante raw ang lumapa sa kawawang dalaga. Alam na ng mga tao na ang kanilang tinuturing na kapitan ay isa palang aswang. Hinugot na ni Zoren at Georgina ang kanilang mga sandata. Ginamit na rin ni Zoren ang dala niyang anting-anting para malaman kung saan dumaan si Mang Dante. Sinundan nila ang malansang amoy pati na rin ang mga bakas ng dugo. Ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa pastulan ng mga kambing. Inabutan pa nilang wala na rin buhay ang ilang kambing na naroon. Dinatnan din nila ang matandang lalaki na nakatingin sa maliwanag na buwan. Pre, yun na yata yung tatay niyo oh. Humigpit ang pagkakahawak ni Zoren sa sandata. Napatigil sila sa paglalakad nang bigla nilang marinig na nagsalita ito. Nagtaka si Zoren. Ang buong akala kasi nito, si Mang Dante ang uri ng aswang na walang katinuan at ang tanging nasa utak lamang ay kumain ng kumain. Kusa na mga anak kong isa palang manunugis. Anong nangyayari sa inyo? At bakit ka naging aswang?
Akala ko ba wala kang pakialam sa akin, Zoren? Bakit ngayon interesado ka na ngayon sa nangyayari? Para malaman ko kung anong klase ng aswang ka at nang mapatay na kita. Humarap sa kanila matandang aswang. Meron pa itong hawak-hawak na karne ng kambing na agad din namang binalibag sa gilid. Pauwi na ako ng bahay noon. Biglang may mga nakamaskarang lumapit sa akin. Kinuha nila ako. Ang akala ko ipapatayin nila ako. Pero meron silang itinurok sa akin. Akala ko droga. Pero mas maganda pa pala. Kasi na magkamalay ako, sobrang gaan ng katawan ko. Para akong nasa alapaap. Pero nakaramdam ako ng gutom. Sobrang gutom. Gusto kong kumain nun. Hanggang sa natikman ko ang dugo ng nanay ninyo. Ang sarap! Ang sarap pala ng dugo ng tao. Dito ko na mas nagustuhan kung ano ako ngayon. Masarap palang maging aswang. Mas ramdam ko na kaya kong gawin ang lahat. Kaya naman, kung narito kayo para paslangin ako, sinasabi ko sa inyo na magiging magandang patayan na magaganap. Dahil kapag ako ang nanalo, kakainin ko ang mga laman loob ninyo. Hindi ako nabubusog. Wala akong kabusugan. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan naman kita ng magandang laban para bago ka mamatay maranasan mo naman kung gaano ko kagaling. Georgina, ako nang bahala rito sa tatay natin. Gumilid lang kayo At bakit ikaw lang mag-isa? Wala bang silbi ang dalawang yan at susuluhin mo lang ako? Hindi na nila kailangan makialam. Dahil sa akin pa lang wala ka na. Tapos ka na. Bakit? Kaya mo bang patayin ang sarili mong ama? Ha? Ama? Wala kaming ama, no? At kahit na kailan, hindi namin naranasang magkaroon ng ama. May maliliit na kutsilyo na hinugot si Zoren mula sa kanyang tagiliran. Agad niyang ipinukul yon kay Mang Dante. Munti ka ng tamaan ng matandang lalaki pero sadyang mabilis na kumilos ito. Hindi uubra sa akin ang mga pambata mong atake. Dinampot ni Mang Dante ang mga sanga ng puno sa gilid at agad din naman tong pinukul kay Zoren. Nagawang ilaga ni Zoren yon. Ang kaso nga lang, bigla na lamang nakalapit sa kanya ang amang aswang. Kuya, mag-iingat ka! Nadaplisan ng kalmot ang binatang si Zoren. Pero mabuti na lang ay nakailag siya kaya hindi naman yon malalim. Tumawa ng malakas sa matandang lalaki. Para na itong nabubuang. Tawa ng isang demonyo ang kanilang naririnig. Yan na ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Tinatago-tago niyo pa sa akin na manunugis kayo Wala rin naman pala kayo silbi. Kahit sa bagay, wala kayong pakinabang. Pre! Bumaybabaw si Mang Dante kay Zoren pero buti na lang ay suot-suot ni Zoren ang kanyang anting-anting. Kaya naman agad ding napalayo ang matanda. Hingal na hingal si Zoren. Aminado siya na malakas ang kanilang ama. Kaya naman mas naging maingat na siya sa mga sumunod na sandali. Tao ka lang! Ako aswang na! Kaya kahit na anong gawin mo, Zoren, wala kang binatbat sa akin! Naintindihan mo ba ako? Wala ka rin talagang pinagbago kahit na naging aswang ka pa. Hambog ka pa rin kahit kailan. Tapusin na natin to! Para isusunod ko lang dalawang nasa gilid mo! Subukan mo lang nasaktan si Georgina. Ako talaga makakalaban mo. Malaymi ka! Mukha kang takot na takot! Poprotektahan mo pa ang babaeng yan! Protektahan mo muna ang sarili mo! Kasi duwag ka! Hindi ako duwag! Ikaw ang duwag! Wala kang bayag para solusyonan ang mga sarili mong problema! Gagamit ka pa ng anak! Ikaw ang duwag! Hoy ikaw! Anong sinabi mo? Ako ang kausapin mo! Huwag yan si Mikoy! Hinato ni Zorin ng kanyang katana ang kanyang ama. Tinamaan niya yun sa braso, kaya naman agad itong napadistansya sa kanya. Pero sa halip na mabahala, lalo pang naging aktibo ang matandang aswang. Zorin! Hindi mo ako mapapaslang ng mga ganitong atake mo! Hindi! Si Mang Dante naman ang sumunod na umatake. Sa mga sandaling ito, nagkasabayan ng dalawa. Hindi nagpatinag si Zoren kahit nakakaiba ang bilis at lakas ng kanyang ama. Ano? Kaya mo pa ba?
Kaya mo ba bang mabuhay, Zoren? Ha? Tanungin mo ang sarili mo! Nakailag si Zoren. Nakakuha siya ng tamang pagkakataon para hagupitin ng katana ang tagiliran ni Mang Dante. Nang tamaan yon, tila naramdaman na rin na matanda ang hapdi ng hiwa. Anong problema, Tay? Ramdam mo na ba? Ramdam mo na ba na ito ang huling sandali na magkakausap tayo? Ha? Nakatsamba ka lang! Tsamba ba? Eh di sige! Muling pumorma ang binata. Walang ano-ano, mabilis itong tumakbo patungo kay Mang Dante. Pero sa halip na siya ang pagtuunan nito ng pansin, tumalo ng mataas si Mang Dante at sila Georgina ang inatupag nito. Sinubukan nitong dakmain ang mga yon, pero mabilis na nakagalaw ang dalaga matapos itulak si Mikoy sa gilid. Hinugot na ni Georgina ang kanyang sandata. Agad niyang hinugupit ang kanilang ama at tinamaan naman yon sa braso. Munti ka nang maputol, kaya agad-agad na napadistansya na naman si Mang Dante. Malas mo! Kinalaban mo pa talaga ang mas magaling kaysa sa akin! Anong ibig mong sabihin, lentik ka? Si Georgina ang mas mahusay kung ikukumpara mo sa akin. Mas marami siyang nalalaman at mas marami na siyang pinaslang na aswang. Unti-unting umabante si Georgina. Maigpit pa rin ang hawak nito sa kanyang katana at saka tumingin ng diretso sa ama. Nung una, kaya ko bang tanggapin na kahit kailan, hindi mo kami kayang ituring na anak. Pero ngayon, hindi ko na masikmura. Hindi ko kayang palagpasin ang mga ginawa mo. May buhay ka lang kinuha. Nanggugulo ka na rin sa mga tao. Kaya wala akong magagawa, kundi ang tapusin ka na ngayon din. Hindi na napigilan pa ni Georgina na hindi maiyak. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Kahit kasi hindi naman naging mabuting ama sa kanila si Mang Dante, tila ba meron pa rin siyang nararamdaman na pagmamahal doon. May awa siya sa matanda. Pero sa kabilang banda, alam niya sa sarili niya na walang magagawa ang kanyang emosyon, na mas mahalaga ang buhay na nakararami kaysa sa buhay ng kanilang ama. Hindi mo ako magagawang patayin! Mahina ang loob mo! Mahina ka lang sa paningin ko! Nangisay-ngisay ang matandang lalaki. Nang mapagtanto nilang tila nagbabago nito ng anyo, hindi na nagsayang ng pagkakataon si Georgina. Mabilis itong lumapit sa kanilang ama. Bumelo ito at saka tinaga ng malakas si Mang Dante. Sa puntong ito, tinamaan na ng dalaga ang matanda sa ulo. Natigil ang pagpapalit anyo ni Mang Dante at saka gumewang-gewang. Kailangan mo na mawala para sa kaligtasan ng mga tao, para sa amin at para na rin kay nanay. Ang nanay ninyo! Hindi na naituloy na matandang aswang ang kanyang sasabihin nang bigla na itong bumagsak. Ilang segundo lang ay agad na rin itong binawian ng buhay. Saktong pagbuhos ng malakas na ulan ay naiyak na lamang din si Georgina. Umiiyak siya hindi dahil nagsisisi siya sa kanyang ginawa, kundi umiiyak siya dahil sa tuwa at galit. Natutuwa siya dahil sa wakas, nabawasan na rin ng isang tinik ang kanilang buhay. Nagagalit siya dahil sinisisi pa rin niya ang ama nila, na kung sana ay naging mabuti ito sa kanila, hindi hahantong ang lahat sa ganon. Nilapitan na lamang ni Zoren ang kanyang kapatid at saka niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ng eksenang yon, naglakad na rin sila paalis. Basang-basa sila ng ulan nang makabalik na rin sila sa kanilang bahay. Inabutan nila roon ang matandang babae na si Nadia. Nakita nito ang mga dala nitong sandata. Nanlalaki ang mga mata na parabang alam na kagad ng kanilang ina ang mga nangyari. Anong ginawa niyo? Bakit may mga dala kayong sandata? Nasaan na ang tatay ninyo? Wala na po si tatay. Anong wala nang sinasabi ninyo? Pinatay na namin si tatay. Ha? Anong sinabi niyo? Humagulgol na ng iyak ang dalagang si Georgina sa mga sandaling ito. Pero ang kanilang ina, hindi matanggap ang sinabi ni Zoren. Alam kong galit kayo sa tatay ninyo. Pero ang gumawa ng kwento na gaya ng ganyan ay hindi ko matatanggap. Nay, wala na po si tatay. Kailangan namin siyang patayin bago pa dumami ang mga biktima niya. Sandaling hindi nakapagsalita ang matandang babae. Unti-unting nangilid ang mga luha nito. Aswang na si tatay. At kahit na anong gawin natin, hindi na siya may babalik sa dati.
Puro kasamaan na ang tumatakbo sa utak niya. Kung hindi namin pipigilan yon, maraming mapiperwisyong tao. Ako ang pumaslang kay tatay. Ako ang... Walang hiya ka! Paano mo nagawa sa sarili mo yung ama? Ano ba? Hindi ka ba talaga nakakaintindi, Nay? Aswang na si tatay. Hindi na siya ang dating asawa nyo na kaya pang makaunawa ng kabutihan. Siya na nga lang ang natitirang nakakaintindi sa akin. Bakit niyo pa siya inalis sa buhay ko? Ano bang tingin niyo sa amin? Hindi niyo ba kami pamilya? Hindi ba pwedeng kami naman ang sandalan mo? Paano ko sasandalan ng mga taong pumatay sa taong mahal ko? Nakakatakot kayo. Hindi na kayo normal mag-isip. Ang ginawa namin ay para sa kapakanan ng mga tao. Hindi lang ito tungkol sa pamilya natin. At hindi lang din ito tungkol sa pagmamahal mo sa kanya. Lahat ng bagay sa mundo may hangganan, Nay. Masakit man isipin, pero ito na ang hangganan para sa kanya. Hindi na siya nabibilang sa mundo natin. Puro karahasan na lang ang naiisip niya. Kaya wala kaming ibang magagawa kundi ang gawin ng tama. Kung hindi mo yan maintindihan, ikaw na ang may problema, Nay. Bulag ka! Bulag na bulag ka sa pagmamahal ng isang taong kahit na kailan ay hindi naman itinuring na pamilya ang pamilya natin. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang babae. Naupo na lamang ito sa sofa at natulala. Iyak lang ito ng iyak. At kahit na tumigil na ang malakas na ulan, hindi pa rin humuhupa kung anuman ang nararamdaman ni Aling Nadia. Tila nagdurugo pa rin ang puso nito sa pagkawalan ng kanyang asawa. Pero hindi pa rin pala doon nagtatapos ang kanilang problema. Dahil kasi sa pagkakabunyag ng pagiging aswang ni Mang Dante, nagdulot ito ng lalo matinding galit sa mga tao. Kaya naman sa parehong gabi, narinig na lamang nila ang mga taong nagsisigawan. Patungo na yun sa kanilang bahay para tugisin sila sa pag-aakalang sila ay mga aswang din. Pre, kailangan na nating umalis dito. Paparating na yung mga tao. Narinig ko kanina, papatayin nila kayong lahat eh. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Georgina, asikasuin mo si nanay. Mikoy, tulungan mo sila. Aalis tayo. Nangahawakan na sana ni Georgina ang matandang babae ay bigla itong nagpumiglas. Hindi! Hindi ako aalis sa bahay na ito! Narito ang alaala namin ni Dante. Kung gusto niyo umalis, lumayas kayo! Hindi ko kayo pipigilan! Kailangan na nating umalis sa bahay na ito, Nay. Kapag naabutan kayo ng taong bayan dito, kayo ang pagbubuntunan nila. Iisipin nilang aswang ka dahil naging aswang din si tatay. Wala akong pakialam. Mamatay na kung mamamatay. Nay naman, kahit na ngayon lang, makinig ka naman sa akin. Huwag na kayo magpanggap na meron kayong pakialam sa akin. Dahil kung talagang mahalaga ako sa inyo, hindi nyo aalisin sa buhay ko ang nag-iisang tao na meron ako. Pre, natatanaw ko na sila mula rito. Malapit na sila, oh. Nay naman, hindi ako sasama sa inyo. Pabayaan mo na siya kung ayaw niya sumama. Seryoso ka ba, kuya? Iiwan natin si nanay? Mapapahamak tayong lahat kung hindi natin iiwan yan. Siya na lang ang meron tayo. Visit naman talagang buhay to, oh. Nay naman kasi, sumama ka na kasi. Bahala kayo sa buhay ninyo. Nay, sige na. Bilhin mo naman kami kahit ngayon lang. Please, nagmamakaawa ko sa inyo. Pre, pasensya na pero kailangan ko tong gawin. Lumapit si Mikoy sa matandang si Nadia habang hawak ang isang plastik. Tinapat ni Mikoy ang plastik sa mukha ni Aling Nadia sabay pinalabas ang hangin mula roon. Maging si Zoren at Georgina ay hindi rin kinaya ang amoy. Aling Nadia, pasensya na po ha. Utot ko po yan eh. Pasensya na. Sa sobrang baho ng naamoy ni Aling Nadia, nawalan nito ng malay. Buti na lamang ay nasa ni Mikoy ang matanda. Ito na rin ang nagbuhat dito. Kailangan na natin makaalis. Oo, kailangan na talaga. Buisit ka. Sobrang baho ng utot mo. Kahit ako muntik na mawalan ng malay eh. Ayos lang ba si nanay? Mukhang ayos lang naman siya. Utot lang naman yun eh. Bago pa makarating ang taong bayan sa harapan ng kanilang bahay, ay dali-dali na rin silang nakalis doon. Nakahinga naman ng maluwag ang magkapatid. Nung mga sandaling yon, naisipan nilang dalhin na lamang si Aling Nadia sa kampo ng manunugis.
Buti na lang ay nagising ito kung kailan nakarating na sila roon. Sino ang matandang yan? Sa mga sandaling ito, kalmado na ang kanilang ina. Tulala lamang ito sa malayo at hindi nagsasalita. Nanay po namin siya. Pansamantala muna siya dito, kung ayos lang po. Wala namang problema. Pero ano ba nangyari? Pinuntahan kami ng taong bayan. Nalaman na kasi nilang aswang si tatay. Bungakala nila, aswang din kami. Kaya eto, kinailangan na muna naming umalis doon. Hindi naman namin pwedeng patulan ng mga yon. Sige. Ipasok niyo na muna yun doon at nang mapakain. Mikoy, pre, ikaw na munang bahala kay nanay ha. Aling Nadia, tara na po. Promise, hindi na po kita papamoyin ng utot ko ulit. Emergency lang po kasi yung kanina eh. Tahimik namang sumunod sa binata ang matandang babae. Kailangan na nating sugurin ang kuweba na sinasabi ninyo. Nakakuha kami ng impormasyon na ang kuwebang yon, doon nila nilalagay ang lahat ng aswang na bago nilang recruit. Kung hindi natin mapipigilan yon, mapapalibutan ng buong lugar natin ng mga kuta ng mga aswang. Mas mahirap kapag marami na sila. Sabihan niyo lang po kami kung ano po ang kailangan namin gawin. Mag-uusap tayo bukas. Sa ngayon, asikasuhin niyo na muna ang nanay ninyo. Siguradong nalungkot siya sa pagkawala ng tatay ninyo. Tumango na lamang ang magkapatid at saka pumasok na rin sila sa loob. Inasikaso nila ang kanilang ina. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin sila nito pinapansin. Hindi pa rin yun kumikibo. Nakatingin lang yun sa kung saan. Bumuntong hininga na lamang si Zoren. Nakakaramdam siya ng konsensya ng tangkay niyang iwan na lang nila ang kanilang ina. Georgina, pasensya ka na kanina kung ano man ang mga nasabi ko ha. Tensyonado na ako kanina eh. Ayos lang naman sa akin, naiintindihan kita. Pero kuya, huwag natin sukuan si nanay. Hindi siya kagaya ni tatay. Alam ko na alam mo na biktima lang din siya ng pagmamanipula ng ama natin. Oo, naiintindihan ko naman ang sinasabi mo. Pero ngayong wala na si tatay, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Lalo na sa nanay natin. May iwan natin siya lagi dahil na rin sa magiging misyon natin dito. Mababantayan naman siya rito eh. At tingin ko, hindi naman siya pababayaan ng mga kasama natin dito. Sumang-ayon na lamang ang binatang si Zoren. Matapos ang kanilang pag-uusap, natulog na rin sila sa iisang tent kasama ang kanilang ina. Kinabukasan ng umaga, wala na sa higaan ng matandang babae. Natatarantang bumangon si Georgina sabay ginising si Zoren. Dali-dali silang lumabas. Naabutan nila ang nanay nilang nakaupo sa gilid ng bakod. Nakangiti habang nakatingin sa malayo. At ang mas nagpakurot ng kanilang damdamin ay ang pagsasalita nito nang wala namang kinakausap. Lumapit sa kanila si Mang Yoyoy. Ito kasi ang nakakita kung ano ang ginagawa ng kanilang ina na halos 2 oras na nitong nakaupo roon. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng ama ninyo. Tumatawa siya at parang kinakausap niya sa kung saan ang ama ninyo. Zoren, Georgina, hindi naman sa pero sa tingin ko, nasisiraan na ng bait ang nanay ninyo. Napayak na lamang ang babaeng si Georgina sa kanyang kuya. Masakit para sa kanilang dalawa na makitang nagkagano ng kanilang ina. Lalong-lalo na si Georgina. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil siya ang pumaslang sa kanilang amang aswang. Huwag kayo mag-alala. Mamaya narito ang asawa ko at ang anak kong panganay. Sila ang mag-aasikaso sa ina ninyo. Kailangan niyo munang ituon ang atensyon niyo sa misyon. Dahil mamayang gabi, sisimulan na natin ang paglusob. Magkakaalaman na. Tinipik na lamang ni Mang Yoyoy sa balikat si Zoren. Umalis na rin ito at naiwan silang dalawa. Noong mga sandaling yon, ay hindi pa rin matigil sa pag-iyak si Georgina. Georgina, wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang tama. Naintindihan mo ba ako? Pero kuya, ako kasi pumatay kay tatay eh. Hindi mo siya pinaslang. Niligtas mo lang ang buhay ng mas maraming tao.
Sa buhay, minsan kailangan mo talaga masaktan para mas mapagtanto mo kung ano ang tama. Alam mo, masakit din naman para sa akin yung nangyari. Masakit din sa akin na humantong tayo sa ganitong desisyon. Pero may mga bagay na kailangan nating itaya para makausad tayo. Mga bagay na wala na magandang dulot sa atin. Isipin mo na lang, Georgina, kung pati tayong dalawa ay hihina. Sino na lang ang mag-aasikaso kay nanay? Di ba ang sabi mo, wag nating sukuan si nanay. Kaya kailangan natin maging matatag. Kapatid, huwag ka mag-alala. Palagi mo naman akong kasama sa lahat ng laban eh. Tumango-tango na lamang ang dalaga. Kahit na papaano, gumaan na rin ang pakiramdam nito. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Inihahanda na nila ang kanilang mga sarili. Hindi bababa ng 40 manunugis ang magsasama-sama para tugisin ang mga aswang. Dadali na rin nila ang mga pangmalakasan nilang kagamitan. Matapos makapagpaalam ni Zoren at Georgina sa kanilang ina, agad na rin silang lumarga. Mabilis nilang natagpuan ang kuweba na di umano doon inilalagay ang mga bagong aswang. Sa pagkakataong ito, maingat ang ginagawa nilang hakbang. Kalkulado, planado at talaga namang pinag-iisipan. Zoren, ikaw na maglagay nito sa bukana. Kailangan nating malaman kung gaano kalakas ang mga aswang na nasa loob. Isang garapon na may laman na tubig ang hawak-hawak ni Mang Yoyoy. Ayon sa matanda, mahiwaga ang garapon na iyon. Dahil may kakayahan itong makaramdam kung malakas o hindi ang mga aswang na nasa paligid. Para itong langis na lana na nakakatukoy din kung may aswang. Tubig de bendita ang tawag namin dyan. Kapag may kulay pula ang tubig, ibig sabihin, hindi gaanong malalakas ang aswang na nasa kuweba. Pero kapag umitim, ibig sabihin nito, malakas ang nasa loob. 2 minuto bago lumabas ang kulay ng tubig. Kaya, konting ingat lang. Pero, paano kapag naglaho ang kulay? Simple lang. Mas malalakas at hindi malalakas ay makakasama. Sige ho, ako na ang bahala rito. Pre, sama ako. Kailangan mo ng lookout. O sige, ayusin mo ah. Ayaw ko ng aanga-anga. Ako pa ba? Naglakad ang dalawa palapit sa kuweba. Dumaan sila sa matataas na halamanan habang daladala ang garapon. Nang makalapit na sila roon, pasimpleng inilagay ni Zoren ang garapon sa bukana ng kuweba. Inurasan nito ang sarili. Matapos lang ang 2 minuto, agad nitong kinuha ang garapon. Pagtapat nila ng ilaw, nakita niyang naghahalo ang itim at pulang tubig. Dali-dali silang bumalik sa kanilang mga kasama. Dahil sa kanilang nalaman, naisip nila agad na maaring naroon ng pinuno ng mga aswang. Kaya naman, sandali silang nagkaroon ng pag-uusap. Planadong maigi ang kanilang gagawing paglapit. Ilang sandali pa, marana silang naglakad patungo roon. Kahit nasa labas pa lang sila, naaamoy na kagad nila ang lansa na nagmumula sa loob ng kuweba. Nang makapwesto na sila, nagulat na lamang sila nang biglang may isang lalaking lumabas mula roon. Dahil sa direktang liwanag na nagmumula sa buwan, nakilala ng magkapatid kung sino ang naroon. Brando? Anong ginagawa ni Brando dyan? Georgina, aking sinisinta! Ha! Nagulat ka ba dahil narito sa iyong harapan ang lalaking magpapatibok ng iyong puso? Hoy, kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Anong ginagawa mo dyan? Agaya nga na sinabi ko sa inyo, hindi niyo pa ako kilala. Pero ngayong gabi, magpapakilala ako sa inyo. Lumabas sa mga aswang. Sa punto pa lang na to, napagtanto na nila kung anong ibig sabihin ng mga nangyayari. Pero aminadong kinabigla nila kung ano ang revelasyon na yun. Ako lang naman ang pinuno ng mga aswang. Ako rin ang nangyanggaw kay Mang Dante. Ginawa ko yun para mas maging kasabik-sabik ang buhay niyong magpamilya. Ginawa ko yun total. Ayaw mo naman sa akin eh. Mahal kong Georgina. Buti naman at maaga mo sinabi kung sino ka. Hindi na kami mahihirapan na alamin kung sino ang papaslangin namin.
Ako? Ha! Mapapas lang ninyo? Hindi gayon! Mag-enjoy muna kayo sa mga bataan ko! Pag-alis ni Brando, hindi na nagsayang ng pagkakataon ng mga aswang para itong mga gutom na lumusob sa kanila. Lahat ay umaangil. Mga kasama! Laban! Hindi nagtagal ay nagsimula na rin ang sagupaan. Patayan kung patayan. Kahit na mababangis sa mga nilalang, magaling at mahusay din naman ang mga manunugi sa pakikipaglaban. Kaya naman, sa mga naunang sandali, makikitang kayang-kaya nilang palagan ng kahit matataas ng uri ng aswang. Ganito bala ang pakiramdam. Ha! Ang saya! Sobrang saya! Uy! Magseryoso ka sa laban na to, ha? Oo naman, pre! Patutunayan ko na ito na yung silbi ko! Mikoy! Sa likod mo! Uy! Da! Tinaga ni Mikoy ang aswang na muntikan ng makasakmal sa kanya. Agad na sumirit ang dugo mula sa leeg nito. Ngunit sa halip na matakot ang binata, tuwang-tuwa pa ito dahil yun ang unang aswang na kanyang napaslang. Uy! Ayos! Ayos to ah! Sa kanilang pagpapatuloy, marami-rami naman na ang nasusugatan sa kanila. Pero lahat ng yun ay puro mabababaw lang. Hindi sila umuurong kahit na anong mangyari. Kahit na maraming lumalabas sa loob ng kuweba ay buo pa rin ang kanilang loob. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, nakita nilang unti-unti nang nalalaga sa mga aswang. Pero ang iba naman naisipan na ring umatras. Magaling! Magaling ang ginawa niyong lahat! Hindi ba na natin sila susundan? Hindi na. Hayaan na natin silang tumakas. Ang malaga, walang nabawas sa atin. Nabasa ko na ang taktika ng lalaking yon. Balak niyang malagas agad tayo gamit ang mga bagong aswang. Para kapag marami nang nabawas sa atin, sa kanya ilalabas ang mga tunay niyang alas para mas madali tayong matalo. Tama si Mang Yoyoy. Iniisaan lang tayo ni Brando. Sayang, gusto ko pa sanang pumatay ng aswang eh. Magtikil ka nga. Anong akala mo sa ginagawa natin, naglalaro? Napapakamot na lamang ng ulo ang binatang si Mikoy. Matapos sa mga sandaling yon, pinasok na rin nila ang kuweba. Wala na silang inabutan doon. Kaya ang ginawa nila, sinunog na lamang nila ng sabay-sabay ang mga bangkay ng mga aswang. Hindi na nila nakita pa si Brando sa paligid. Kaya naman nilisan na rin nila ang lugar na yon. May tuturing nilang inisyal na pagkapanalo ang nangyari. Malaking bagay yon para sa kanila dahil kahit na papaano ay nabawasan na nila ang kanilang mga kalaban. Pangdoli, pagamot naman ng mga kasama nating sugatan. Pakiuna yung mga may sugat na malapit sa tiyan, ha? Abala ang lahat sa paglilinis ng kanilang mga sugat, habang si Zoren at Mikoy naman nakatayo sa di kalayuan sa tent. Pinapanood si Georgina na sinusubukang kausapin ang kanilang ina. Alam mo pre, kahit na papaano, mas maswerte kayo ni Georgina. Kasi nandyan pa ang nanay nyo. Kumpara sa akin, wala na si nanay. Si tatay na lang. Tapos, hindi ko rin naman kasundo. Kaya ikaw, kapag may pagkakataon, makipagbati ka sa nanay mo. Huwag mo siyang sukuan, pre. Alam mo, wala ako sa posisyon para magsalita, ah. Pero, pre, hindi naman na tayo bumabata eh. At habang tumatanda tayo, tumatanda rin ang mga magulang natin. Kung nakikita mo yung may chance pa para maibalik yung dati, huwag mo na pakawalan pre yung pagkakataon. Maraming salamat sa mga sinabi mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman isinasarado ang pinto na makakaayos pa kami ni nanay. Sa ngayon, ang gusto ko na lang muna makabalik siya sa katinoan. Tsaka ko na grabe yung damage sa utak niya ng mga nangyari. Huwag ka mag-alala, pre. Ipagdarasal ko na sana bumuti na rin ang lagay ni Aling Nadia. Dakong 3:00 ng madaling araw, nananatili pa rin gising si Zoren. Hindi siya dinadalaw ng kahit na kaunting antok. Pagtingin niya sa gilid niya, nakita niyang masarap na ang tulog ni Mikoy. Bumangon na muna siya. Naisipan niyang silipin si Georgina at ang kanyang ina sa kabilang tent. Pero pagsilip niya roon,
wala na ang matandang babae. Wala na ito sa tabi ni Georgina. Kaya naman agad na ginising ni Zoren ang kanyang kapatid. Georgina, nasan si nanay? Wala si nanay oh. Ha? Katabi ko lang siya kanina matulog ah. Lumabas si nanay. Sama mo ko, hanapin natin siya. Natatarantang lumabas ng tent ang dalawa. Sinuyod nila ang buong area pero hindi na nila ito nakita pa. Sorry, hindi ko alam na umalis siya eh. Nakatulog ako. Kasalanan ko. Makinig ka, walang sumisisi sa'yo. Kaya huwag mong sisiyan ang sarili mo. Mas lalo ka lang hindi makakapag-isip ng maayos kapag ganyan ka eh. Focus, Georgina. Focus. Oo, tama ka. Focus. Focus lang. Dito sa gawing ito. Baka dito dumaan si nanay. Tara. Sa kakahanap nila sa matandang babae, hindi na nila namalayan na napapalayo na pala sila sa kuta ng mga manunugis. Hanggang sa mapagtanto na lamang nilang nasa kalagitnaan na pala sila ng kagubatan. Nanay! Nay, nandiyan ka ba? Kami ito ni Kuya. Nay! Nay! Bumalik ka na! Kailangan ka namin! Napatingin sila sa gilid nung may marinig silang mga kaluskos. Ilang sandali lang, isang pamilyar na tinig ang kanilang nabosesan. Nakakatuwa naman kayo! Brando? Nakita nila si Brando na nakaupo sa sanga ng puno. Sa mga sandaling ito, wala silang dalang sandata. Kaya naman, batid nilang dalawa na mahihirapan silang kalabanin ang pinuno ng mga aswang. Kung hindi nyo na itatanong, hawak ko ang nanay ninyo. Anong ginawa mo sa kanya? Ginawa agad? Hindi ba pwedeng bihag ko muna ang inyong ina? Ano binabalak mo sa kanya? Simple lang. Gagamitin ko siya para sumama ka sa akin. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo kahit na kailan, no? Georgina, wala ka ng karapatan para mag-inarte ngayon. Wala ka sa posisyon dahil hawak ko ang buhay ng pinakamamahal niyong ina. Kaya naman, para walang masaktan sa usapang ito, sasama ka na mapayapa. Manahimik ka! Di ako papayag na kunin mo ang kapatid ko! Bigla na lamang nawala sa kanilang paningin si Brando. Laking gulat ni Zoren nang bigla na lamang itong napunta sa kanyang tagiliran. Sinuntok siya nito ng malakas. Dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Alam mo ba kung bakit hindi nyo naramdaman na aswang ako kahit na ilang beses na akong nagpunta sa inyo? Yun ay dahil ako ang pinakamalakas na aswang. Sa sobrang lakas ko, nagmumukha akong normal na tao. Wala akong pakialam kung malakas ka o hindi. Basta, hindi ko pa rin nahayaang... Hindi na nakapagsalita pa ang binata nang maramdaman niyang tila may matigas na bagay na tumama sa kanyang batok. Dahilan para tuluyan na siyang mawalan ng malay. Hindi na alam ni Zoren kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta na magkaroon siya ng malay, nakagapos na siya sa isang upuan. Nasa loob siya ng isang silid na walang kagamit-gamit. Sa gilid naman ng pinto, naroon ang dalawang bantay. Nasaan ako? Hoy! Di niyo ba ako naririnig? Tinatanong ko kayo! Nasaan ako? Hindi siya kinakausap ng dalawang bantay. Tinatawanan lang siya ng mga yon. Sa kakasigaw niya, napukaw niya ang atensyon ni Brando. Pumasok ito sa silid at tinilang silya at saka umupo sa harapan niya. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko at sa nanay ko? Sa kapatid mo? Wala naman akong ginawa eh. Pero sa nanay mo, hindi ko lang alam kung anong gagawin sa kanya ng mga bata ko. Huwag niyo silang sasaktan! Dahil papatayin ko talaga kayo kapag ginawa niyo yon. Paano mo naman magagawa yun? Eh wala ka naman magagawa kasi nakatali ka. Tanggapin mo na lang na magiging bayaw mo na ako. Dahil sa susunod na mga araw, magiging asawa ko na siya at magkakaroon kami ng maraming anak. Kalahating tao, kalahating aswang. Dapat nga, magpasalamat ka sa akin eh. Kasi, kaya hindi kita tinutuluyan dahil magiging bayaw pa kita. Kailangan ni Georgina ng isang saksi sa kasal namin. Eh hindi naman pwede ang nanay mo kasi baliw yun. Siguraduhin mo lang na hindi ako makakatakas dito. Kasi kapag ako nakawala rito, ako mismo ang pupugot sa ulo mo. Oh, nakakatakot naman yan. Nagtitindigan ng mga balahibo ko, oh.
Pero wala ka pa ring magagawa. Tumawa ng malakas ang aswang na si Brando. Naglakad na rin ito palabas at ngumiti pa sa kanya ng nakakaloko. Naiwang nagngangalit ang binatang si Zoren. Pero kahit na anong gawin niyang pagpupumiglas ay wala naman siyang magawa. Makalipas ang ilang oras, agad na binalikan ng mga aswang si Zoren. Maras itong kinuha at saka kinaladkad palabas. Dinala ito sa isang parang malawak na sala. Doon ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Georgina. Nakasuot na ito ng gown na kulay itim. Georgina, anong ibig sabihin nito? Huwag mong sabihin na pumayag ka ng makasal dyan sa mukhang kutong lupa na yan. Sasaktan nila si nanay kapag hindi ako pumayag, kuya. Ito lang ang tanging paraan para protektahan si nanay. Pambihira naman buhay talaga to. Oh. Hindi mo naman kailangan magalit, bayaw. Ikakasal lang naman kami at bubuo na masayang pamilya. Huwag mo akong matawag-tawag na bayaw. Ang pangit-pangit na mukha mo. Huh, mukhang galit ka pa rin sa akin, bayaw ah. Pero wala naman ako magagawa eh. Tara, simulan na natin ang seremonya. Itigil niyo ang kasal na yan. Hindi ako papayag. Masyado ka namang excited, bayaw. Hindi pa naman kami agad ikakasal. Panunumpa lamang ito. Sa aming mga aswang kasi, nauuna ang sumpaan bago ang kasal. Marami pa sana ako ituturo sa iyo, ang kaso hindi ka naman kumakalma eh. Sino kakalma kung yung kapatid mo kasama ng mukhang sigbin? Nanggigigil ako sa iyo. Kapag ako talaga nakatakas dito, mayayari ka sa akin. Tumawa na lamang na malakas ang lalaking si Brando. Maya-maya pa, nagsimula na rin magsalita ang tila tumatayong pari para sa seremonyang yon. Nung mga sandaling yon, buong akala ni Zoren ay tuluyan ng mangyayari ang lahat ng pinaplano ni Brando. Pero nabulabog ang lahat nang makarinig sila ng mga kakaibang ingay sa labas. Ano nangyayari sa labas? Nandito na sila. Nandito na sila para pigilan ng kahibangan mo. Hindi! Di po pwede yan! Ikalat yung lahat ng aswang! Papatay natin ang mga hinayupang na manunugis na yan! Umalis ang lalaking si Brando, habang sila naman ay pinalibutan ng mga aswang. Hindi nila magawang makatakas sa dami na nagbabantay sa kanila. Bitiwan niyo nga ako! Ang babaw ng hininga ninyo! Hindi nagtagal, may mga manunugis na ring nakapasok sa malawak na sala na yon. Sa isang iglap, nagkaroon agad ng labanan. Madaling napas lang ng mga manunugis sa mga aswang na yon. Uy! Pare Koy! Nandito na kami! Ligtas ka na! Buwang! Anong ligtas? Narito pa tayo sa lugar ng mga aswang, no? Kuya, si nanay! Kailangan natin makuha si nanay! Baka kung anong gawin nila kay nanay! Oo, hanapin natin siya. Dinala ko talaga yung sandata ninyo! Eto! Maraming salamat, pre. Pakisabi kay Mang Yoyoy, pupunta na muna namin si nanay. Walang problema, pre! Kahit na nakagaon pa ang dalagang si Georgina, wala na silang sinayang na pagkakataon. Agad nilang hinanap ang kinaroroonan ng kanilang ina. Paglabas pa lang nila, meron agad sumalubong sa kanila. Mga lalaking aso na kulay itim o kung tawagin nila ay mga aswang na asbo. Mababangi sa mga nilalang na yun. Mabibilis din. Pero dahil sanay na rin ang dalawa, dahil ilang beses na silang may nakaharap na asbo noon, hindi naman naging mahirap para sa kanila ang pakikipaglaban dito. Wala pang 2 minuto, agad na nilang napas lang ang mga yon. Dito ang daan patungo kay nanay. Lumiko sila sa isang maliit na iskinita, pero bigla na lamang silang napatigil nang may sumakmal sa paa ni Zoren. Agad niya naman itong tinaga. Kuya, ayos ka lang? May sugat ka na. Ayos lang ako. Malayo naman to sa bituka eh. Mag-ingat ka kasi. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang isa pang abandonadong bahay na ayon sa dalagang si Georgina, doon dinala ang kanilang ina. Tumayo sila sa harapan ng abandonadong bahay. Sandali silang nakiramdam. Maya-maya lang nakita nilang dumungaw na sa balkonahe ang lalaking si Brando. Hindi ko inakala na papanig sa inyong swerte ngayong gabi ah. Nakakatuwa dahil akala ko makukuha ko ang gusto ko ng walang kahirap-hirap. Pero
Mukhang sinasabi ng kapalaran na kailangan kong pagsikapan na maangking ka. Mahal kong Georgina. Pero huwag ka mag-alala. Gustong-gusto ko talaga na naghihirap ako para sa isang tao eh. Maghirap ka hanggang sa mamatay ka. Yun ang maganda. Masyado ka naman masakit magsalita. Magdaan-daan ka lang naman. Nasaan ang nanay namin? Ngayon, nakatakas na ako. Pupugutan na kita ng ulo. Huh, nakakatakot naman ang mga naririnig ko. Pero huwag kayong mag-alala. Nasa ligtas na kalagayan ng nanay ninyo. Pero kung gagawa kayo ng bagay na hindi ko magugustuhan, maaaring malagay sa alanganin ang buhay niya. Lumaba ka ng batas. Huwag kang gumamit ng ibang tao. Mga duwag lang ang gumagawa niyan. Tinatawag mo pa ang sarili mo bilang pinuno kung ganyan ang utak mo. Gawain lang ng mahihina yan eh. Umawa ng malakas ang lalaking aswang. Tila wala man lang epekto rito mga pang-iinsulto na sinasabi ng magkapatid. Mga ilang sandali lang, may dalawang aswang na lumabas din sa balkonahe na dala ang kanilang ina. Tulala lamang ang matanda, kalmado. Wala itong kalam-alam kung ano man ang nangyayari. Itong nanay ninyo, buong buo. Kung sasama ka sa akin ng mapayapa, Georgina, hindi naman masasaktan ng nanay mo eh. Kagaya pa rin ng una nating napag-usapan. Hindi mo na ako malilin lang. Alam kong sasaktan mo pa rin ng mga taong mahal ko kahit na sumama ako sa iyo. Grabe ka naman sa akin. Ganyan ba kababa ang pagmamahal na nararamdaman mo mula sa akin? Pagmamahal mo mukha mo! Wala na silang sinayang na pagkakataon. Kinuha nila ang tig-isang bato sa gilid. Mga ilang sandali lang, tinamaan na nila ang dalawang may hawak sa kanilang ina. Nabigla si Brando sa kanilang ginawa. Pero mas lalo itong nawindang nang pinukol ni Zorin ang kanyang espada sa kinaroroonan ng binatang aswang. Agad namang nakailag ang lalaking yon at nakatalon papunta sa bubungan. Akmang kukunin na ni Brando matandang babae pero bigla na lamang nataranta si Aling Nadia. Nakita na lamang niyang tatalon na yon mula sa balkonahe. Mabilis na tumakbo si Zorin. Maswerteng nagawa niya pang saluhin ang kanyang ina. Takot! Takot! Takot ako! Halimaw! Halimaw sila! Takot ako! Tago! Tago ako! Kailangan tago! Halimaw siya! Halimaw! Hinawakan ni Zorin ang magkabilang pisngi ni Aling Nadia at tiningnan nito sa mga mata. Nay, kami ito. Kami ang anak nyo. Ligtas ka na. Hindi ka namin hahayaang mapahamak. Kaming bahala sa'yo. Ligtas! Ako ligtas! Wala na halimaw! Ligtas niyo ko! Nay, nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka masasaktan ng halimaw. Naalarma sila nang makitang bumuka na ang mga pakpak ni Brando. Akmang lilipad na yung patungo sa kanila. Pero bigla namang dumating si Mikoy. May dala-dala itong pana. Tinira niya ng palaso si Brando. Tinamaan niya ito sa balikat kaya naudlot ang paglapit nito sa mag-iina. Ako nang bahala kay Aling Nadia! Ilalayo ko siya sa gulo! Kayo nang bahala sa isang yan! Maraming salamat, pre. Maasahan ka talaga kahit na kailan. Ako pa ba? Future bayaw mo yata to! Isa ka pa? Kapal na mukha mo! Agad na kinuha na ni Mikoy ang matandang si Aling Nadia. Sumama rin naman ito kagad sa binata. Nang wala nang intindi ng magkapatid, hinarap na nila ang pinuno ng mga aswang. Ngayon mo kami kalabanin! Kung yan ang gusto nyo, edi sige! Nagbago ng itsura ng mukha si Brando nung mga sandaling yon. Lumabas na ang nakakatakot nitong muka. Pati na rin ang buntot nitong merong talim sa dulo. Nagmumukha na itong halimaw. Ito ang hiling ninyo! Ibibigay ko sa inyo ng buo! Biglang bumaba ang lalaking aswang. Lumagabog pa ang sahig nang bumagsak ito. Nagulat na lamang si Zorin nang umatake sa kanya si Brando. Hinawakan siya nito sa damit at saka sinuntok ng malakas sa kanyang tiyan. Sa lakas ng suntok, agad siyang sumuka ng dugo. Pero sanay naman si Zorin sa bugbugan. Kaya naman hindi naman siya gaanong naapektuhan. Nakatayo pa rin siya ng tuwid. Sa halip, hinataw niya ng katana si Brando. Pero hinawakan lang ni Brando ang kamay niya.
Sinakal siya at saka binalibag patungo sa pader ng bahay. Paglingon ni Brando sa gilid, naroon si Georgina. Biglang tinaga ni Georgina si Brando. Tinamaan naman ito sa bandang hita. Dahilan para mapaaray ang pinunong aswang. Mahal kita, pero kung ganito ang gagawin mo sa akin, mapipilitan ako saktan ka. Gawin mo ang gusto mong gawin. Wala akong pakialam. Lumipad si Brando. Bumwelo pa ito sa itaas. Mabilis itong lumipad patungo kay Georgina. Pero nagawang ilaga ng dalaga ang kanyang pag-atake. Nang makabangon naman si Zoren, pasimple itong kumuha ng bato. Inabangan ng lumilipad na si Brando. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, agad na pinukol ni Zoren yun ng malaking bato. Tinamaan naman sa ulo si Brando na naging dahilan para mahilo ito ng bahagya. Bumagsak si Brando. Hindi sinayang ni Georgina ang pagkakataon na yon. Agad niyang nilapitan ng aswang. Gamit ang kanyang katana, muli niya itong tinaga. Nakailag ang pinunong aswang kaya tinamaan lamang ito sa balikat. Nakakatuwa. Pinapakita mo talaga sa akin na karapat-dapat kang maging asawa ko. Makabilitad kang babae. Yan ang hinahanap ko sa isang asawa. Ikaw nga ang dapat ko maging asawa. Tila muling lumakas ang lalaking si Brando. Hindi na ginamit nito ang pakpak nito nang lumapit kay Georgina. Hinataw ulit ng dalaga si Brando ng katana. Pero mabilis na nakailag si Brando at nahawakan pa ang kanyang kamay. Akin ka lang! Akin! Mas lalo akong nai-inlove sa mga pinapakita mo ngayon eh. Nababaliw ka na! Bitiwan mo kapatid ko! Isang malakas na hataw ng katana ang ginawa ni Zorin sa likuran ng pinunong aswang. Agad itong nakabitiw sa dalaga. Hindi naman nakontento si Zorin. Pinatamaan niya ulit ng hataw ang aswang na yon. Nang makaramdam na ito ng hapdi ay agad itong lumipad patungo sa bubungan ng abandonadong bahay. Bumaba ka dyan! Baba! Tapusin na natin to! Maghintay ka! Bababa ko dyan kapag natapos ko na itong ginagawa ko! Nagtataka ang magkapatid kung ano ang nangyayari kay Brando nang bigla na lamang itong umangil ng malakas. Para itong nasasaktan. Yung pala, meron itong dinukot na buto mula sa kanyang batok. Isang mahaba at matalim na buto. At ang palagay ng dalawa, ang mahabang buto na yon na nagsisilbing sandata ng kanilang kalaban. Georgina, maganda ka. Mukhang inilabasan niya ang alas niya. Ikaw ang umanda. Ikaw ang laging bugbog eh. Bumaba si Brando para itong lumakas uli. Parang hindi na nito nararamdaman ang mga sugat na tinamo. Ngayon, simulan na natin ang laban! Biglang lumapit si Brando sa kanila. Inuna nitong atakihin si Zoren. Aminado ang lalaking si Zoren na merong galaw si Brando sa pakikipag-ispadahan. Nahihirapan siyang gumawa ng kahit na anong pag-atake. Masyado mabilis ang ginagawa ng kalaban nila, na kahit si Georgina, hindi din alam kung kailan papasok. Bisit na aswang to! Ano? Wala na ba kayong alam gawin kundi ang ilagan ako? Mga inutil! Hindi nang tagal, tinamaan na ng patalim ang lalaking si Zoren. Tila naman hindang kaliwang braso nito dahil doon. Dumistansya ang lalaki. Meron siyang napagtanto. Georgina, huwag kang magpapatama sa kanya. May kakaibang dulot ang hawak niya. Mabuti naman at matalino ka. Mabilis mong naintindihan kung paano ka mamamatay. Para sabihin ko sa'yo, merong laso ng hawak kong sandata. Mga 1 oras at kalahati lang, mamamatay ka na rin. At pasensya ka na rin ha. Wala pang nahahanap ang mga albularyo kung ano ang maaaring gamiting gamot para dyan. Kaya naman, kailangan mo nilang tanggapin na mamamatay ka na rin mamaya. Hindi mo na masisilayan ang paggaling ng nanay mo mula sa pagkabaliw. Iritang-irita na si Zorin sa tawa ni Brando, pero mas nababahala siya sa kanyang naririnig. Nagsisimula na kasing mamanhid ang kanyang kaliwang braso. Pakiramdam niya, parte na yun ng pagkalat ng lason. Pero kahit na ganun, hindi nagpatinag ang lalaki. Wala siyang pakialam kung mamamatay din siya kalaunan. Ang tanging tumatakbo sa kanyang utak ay kung papaano wawakasan ang kasamaan ni Brando. Wala akong pakialam kung may lason pa yung pinagsugat mo sa akin. Kasi kung mamamatay lang din naman ako, isasama na kita.
Bigla na lamang nagkaroon ng lakas ang lalaking si Zoren. Nagmamadali itong tumakbo palapit kay Brando. Winasiwas niya ng ilang ulit ang kanyang katana hanggang sa matamaan na naman niya yon sa braso. Georgina! Ngayon na! Ikinugulat ni Brando ang sigaw na yon ng binata. Nang lumingon si Brando sa kanyang likuran, nakita niyang dalaga na naroon. Agad na itinarak ni Georgina ang katana. Bagyang nakailag pa si Brando kaya bumaon ng katana sa tagiliran lang nito sa halip na sa dibdib. Pero kahit na ganun pa man, nagawa pa rin makadistansya ang aswang. Hingal na hingal yon. Malaki na ang ibinawa sa mabilis nitong kilos. Halata rin sa mukha nito ang pagkabahala. Kaya naman, noong mga sandaling yon, pansamantala na muna itong kumalma. Tila wala itong balak na umatake sa kanila. Mahusay! Mahusay ang ginawa nyo! Hindi ko inakala na magagawa nyo akong lamangan. Pero sa tingin ko, ito lang naman ang kaya nyo gawin eh. Dahil tatapusin ko na ang kaligayahan ninyo! Nanlaki ang mga mata ng magkapatid nang makita nilang tila magpapalit pa na naman ng bagong anyo si Brando. Hindi na nila yon inaasahan. Ang buong akala kasi nila ay yun na ang huling anyo ng pinuno ng mga aswang. Kuya! Ito na! Habang nangingisay-ngisay si Brando, sinubukan nilang umatake. Pero laking gulat nila nang mahawakan sila nito sa leeg. Habang nagpapalit ng anyo ang pinunong aswang ay wala silang magawa. Hindi niyo ako matatalo! Kailangan niyo mamatay! Malapit na silang malagutan ng hininga nang biglang dumating si Mang Yoyoy. Meron itong daladalang pana at ang palaso na bala nito ay merong apoy sa dulo. Pinukul ni Mang Yoyoy ang palaso patungo sa lalaking si Brando. Walang ano-ano ay tumama ito sa dibdib ni Brando kaya natigil ang pagpapalitan nyo nito. Nang mabitiwan nito si Zoren at si Georgina, hindi na sila nag-aksaya pa ng pagkakataon. Noong mga sandaling yon, itinarak nila ng sabay ang hawak-hawak nilang katana. Sa magkabilang dibdib nila yung sinaksak. Agad namang napatras si Brando. Pero binunot nila ang katana na naging dahilan para sumuka ito ng maraming dugo. Pasensya na kayo at nahuli ako. Tinapos lang naman namin ang mga natitirang bata-bata niya eh. Hindi ako papayag! Georgina! Ako lang ang nararapat para sa'yo! Mahal kita! Akin ka lang! Ay, Mika! Magsama na kayo ng ama kong kasing sama mo! Masyado mong minalit ang kakayahan ng mga tao. Nakakalimutan mo na yatang mas mataas ang level ng kaisipan namin kaysa sa inyong mga aswang. Tumawa na lamang ng lalaking si Brando. Maya-maya pa, bumagsak na lang ito at tuluyan na ngang nalagutan ng hininga. Pero magsasalita pa sana si Zoren nang bigla niyang naramdaman na kalahati na ng katawan niya ang namamanhid. Bumagsak din si Zoren. Naalarma naman sa kanya ang mga kasama niya. Tingin ko, kumakalat na ang lason. Huwag ka magkalala, Zoren. Matagal ko nang pinag-aralan ng lason na ginagawa ng mga aswang. Bikoy, buhatin mo na itong kaibigan mo at nang madala ko na ito sa kampo. Akong bahala sa iyo, Zoren. Nakahinga ng maluwag si Zoren ng mga sandaling yon. Buong akala niya kasi ay tuluyan na siyang mamamatay. Pero buti na lang nagawang kontrahin ni Mang Yoyoy ang lason sa katawan niya. Bumuti rin naman ang kanyang lagay at nawala na rin ang pamamanhid. Makalipas ang 5 araw, tuluyan nang nawala ang mga aswang. Nabura na nila ang presensya ng mga nilalang. Marami mang nangyari, marami mang nadamay sa kaguluhang yon, kahit na papaano ay naging masaya sila sa kapayapaan na kanilang nakamit. Ang ina naman ng magkapatid, hindi pa rin yun nakakabalik sa katinuan. Pero ganun pa man, nagdesisyon ng dalawa na pansamantala na muna silang mawawala sa samahan. Aalagaan nila ang kanilang ina. Ito na lang din kasi ang natitirang pamilya nila. Isang maliwalas na hapon, Nay, kami na ang kasama mo ha. Hindi ka namin iiwan. Magsisimula ulit tayo ng panibagong buhay. Simula? Bago na buhay? Kasama ko kayo? Di niyo ko iwan ha. Huwag niyo ko iwan. Takot ako, Halimaw. Takot ako. Nay, wala na akong alimaw. Wala na silang lahat kasi
tinalo na namin para sa'yo. Nay, alam kong hindi naging maganda ang mga nangyari pero hayaan mong samahan ka namin na bumuo ng mga panibagong masasayang alaala. Nay, magpagaling ka ha, para mas maramdaman mo kung gaano ka namin kamahal ni Georgina. Mahal. Mahal ko. Mahal ko rin kayo. Niyakap na lamang ng magkapatid ang kanilang ina habang nasa bakuran sila. Sabay nilang pinagmasdan ng mga ibon na nakadapo sa kanilang bakuran. At sa hapong yon, wala na silang mahihiling pa kundi ang makasama ang kanilang ina sa bawat araw na payapa. Wakas. Alright, mga kabangers, mga kayanggaws, kabanong puli. So, ngayon po ay shoutout time. So, mga kabangers, siguro po meron lang po akong suggest, no, para mas maganda. I-comment po rin ninyo kung ano po yung pangalan na isa-shoutout po natin. Kasi ngayon nagbabase po ako dun sa pangalan po ninyo, ang inyong YT channel. Okay? Kaya medyo minsan magkakadikit eh. Okay, so simulan na po natin. Becca Lopez, kay Judy, and of course, shoutout din po kay Jaden Cañete, kay Maria Lourdes Briones, kay Diana Lamprea, kay Sharila Lavalle, okay, kay Abdul Lazinaga, Jessica Marie Ramos, ayan, nakakadikit-dikit kasi, kay Micheline T, ayan, kay Micheline T, kay Marilyn Andrada, kay Milena Santos, kay Narcisa Sumili, and kay Roslyn Labajo. O meron pa dito yung parang Japanese o Chinese font. Nako, hindi ko mabasa yan. I-message nyo na lang sa susunod kung ano po yung pangalan po na ipapashoutout natin. Kay Roslyn Labajo, kay John Lester Alameda, okay, kay Jodel Cruz, kay Renil Vargas, kay My Dreams, ayan, kay Roda Garbida, ayan, bilang LGBTQIA. Okay, ayan po na upang mabigyan naman ng bawat isang pangangailangan, di ba? Ayan, nasabi niya, hindi lang pagtatrabaho ang ginagawa namin, kundi tumulong sa iba. Wow. Kay Ann Purple, kay Pambansang Kulas, kay Jenna Boya, kay Rip Lonely, ayan, from Cagayan de Oro. Ayan po, ito po, yan, katulad nito, pa-shoutout po, Rex Angelo from Cagayan de Oro. Yan, mas maganda yung ganun no? Para mas nababasa natin ng maayos ang pangalan niya. Kay Ryzen Umayoid, minsan baliktad pa yung pangalan. Kay Cynthia Bilarmino, ayan, kay Nailin Alaba, kay Triska Platinum. Nako, yan di ba yung mga pangalan na ganun. Kay Hana Isabel Limon. Nako. Kay Mama Mo Pink. Yan. Tapos kay Florence De Leon, kay JC Fernandez, kay Cynthia Bilarmino, kay Jessica Official, and ito, kay Leia, pa-shoutout tayo, Leia Bautista from Caloocan, hello! And kay Renante Inde, ayan, nako. Okay, and siya kay Rizabela Rosales, ayan, and kay Moday, kay Erlinda Tolenada, yan. Then kay Rita Hassel Mercado, anda ko po. And syempre kay Roda Garbida, ayan ako. Sana tama po yung nababanggit ko mga pangalan nyo. And syempre pa-shoutout rin daw sa Angeles, Pampanga, malapit na po birthday ko. Aba, kay Vicky Toleroso, happy birthday in advance. And kay Ana Asa, ayan po. And syempre kay Avelino Saludar at kay Rolando Ramos. Okay? Ana Jane Contado. Hello po sa lahat na mga nakikinig. At syempre kay Levitario Jonah. Ayan. Coming from Saudi Arabia po. So, once again, ito ba, hapabol natin. Shoutout kay Henry Ortiz, John Paul Ortiz, kay Sarah Jean Ortiz. Ayan, ka Ortiz family. Ayan, nakabang daw sila palagi sa upload natin. Okay, so yun po mga kabangers, no? Mga kayanggaw, mas maganda po i-comment na lang rin po ninyo yung mga gusto nyong pangalan na ipa-shoutout para mas maganda.
Okay, so once again maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating video ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ito po si Kabano nagsasabi sa inyong I love you all. Ingat po palagi. God bless!